What's wrong with you? Tanong ng lalaki sa kanya sa mababa at malalim na tinig. Mariing napalunok si Rema. Ang kanyang dibdib ay para bang sasabog na sa labis na takot. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaki. Nagbabaka sakali na makakuha ng kahit kaunting simpatsya mula dito. Tulungan mo ako, ani ni Rema, halos pabulong. May mga lalaking humahabol sa akin. Yung matandang lalaki na boss nila. Gusto niya akong pagsamantalahan. Napakunot naman ang noon ng lalaki at nagtatakang tumingin sa direksyong tiningnan niya kanina. Agad din itong napansin ng tatlong lalaking tila may hinahanap nga na tao roon. Ang mga mata ay nagmamasid sa paligid. Ngunit wala pa rin sa itsura ng lalaki ito. Ang pagnanais na tulungan siya. Lalo pang bumilis ang pintig ng puso ni Rema habang sinisipat niya ang tatlong lalaki na patuloy na sumisiksik sa dami ng tao sa dance floor. Palapit ng palapit ang mga ito sa direksyon nila. Kiramdam ni Rema ay umaakyat ang kaba sa kanyang lalamunan. Ibinalik niya ang tingin sa lalaking nabangga. Ngunit nakita niyang wala pa rin sa itsura nito ang may balak na tulungan siya. Matigas ang itsura nito at tila walang pakialam sa sitwasyong kinakaharap niya. Napakapit si Rema sa braso ng lalaki at sobrang desperada niya. Parang awa mo na, tulungan mo ako, bulong niya. Halos hindi na makalabas ang kanyang boses dahil sa kaba. Pakiramdam ni Rema ay palapit na ng palapit ang mga lalaki sa kanila. Nakikipagsiksikan pa rin ito sa mga tao. Tila ilang hakbang na lamang ay matutunto na siya. At bago pa mangyari iyon, ay kumilos sa si Rema ng walang pagkaalinlangan. Tumingkayad siya at hinalikan ng lalaking nabangga niya. Umaasa na sa ganitong paraan ay hindi siya mapansin ng mga lalaki. Hindi sila magduda na siya ang hinahanap. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang ganda-ganda mo. Hindi nasayang 1 milyon ko sa'yo. Naka-jackpot ako nung binili kita. Punong-puno ng pagnanasa na sabi ng isang matandang lalaki habang mabagal na lumalapit sa dalagang si Rema Villaroman na ngayon nakaupo na sa gilid ng kama. Ang dalawa nitong kamay ay mahigpit na nakatali sa likuran at nanginginig ang katawan sa takot habang namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Pakiusap. Huwag niyo pong gagawin sa akin to. Nagmamakaawa si Rema. Ang boses ay halos pabulong habang tinititigan siya ng lalaki na para bang pinaplano na ang susunod nitong malupit na hakbang. Tila isang demonyo na mas lumaki ang ngiti ng lalaki. Waring nasisihan sa takot na bumabalot kay Rema. Dahan-dahan nitong inaalis ang sinturon. Ang mga mata nito ay nananatili nakapako kay Rema na ngayon naman ay nanginginig na sa labis na takot. Alam mo bang mas lalo lang nabubuhay ang aking pagkalalaki sa bawat pag-ikbi mo? Ha? Nagpatuloy pa ang malamig nitong tinig, puno ng kabuktutan. Ganyan ang tipo ko sa mga babae. Gustong gusto ko kapag nakikita silang lumuluha. Kinagat ni Rema ang kanyang ibabang labi. Pilit na pinipigilan ng hikbing nais kumawala upang hindi na masihan pa ang halang na bitukang lalaki. Lumawak naman lalo ang ngisi ng lalaki. Puno ito ng kalaswaan. Hanggang sa tuluyan na nitong hinubad ang suot na pantalon. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, si Rema ay naglakas loob para sa kanyang kaligtasan. Sinubukan niyang kalagay ng pagkakatali ng kanyang mga kamay na kanina pa niyang ginagawa. At sa kabutihang palad, tagumpay niya nga naitanggal ang tali at kahit nanginginig pa rin, handa na siyang lumaban at tumakas. Ngayong gabi, mapapasakin ka. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakawala mula sa akin. Bawat parte ng iyong katawan
ay madadampian ang aking labi. Humalakak pa ang lalaki na parang isang jablo. Ang boses nito ay puno ng malapit na kasiyahan. Ang mga mata ay nagliliyab sa pagnanasa. Tila sobrang sabik na sa masamang balak. Lumapit na kay Rema ang matandang lalaki at agad din siya nitong kinabubuan para pagsamantalahan. Ngunit bago pa man dumampi ang labi nito sa kanya, ginawa niya na ang dapat kanyang binabalak. Malakas niyang tinuhod ang pagkalalaki nito, kasabay ng matinding pagtulak gamit ang dalawang kamay na hindi na nito inaasahan na nakawala na mula sa pagkakatali. Malakas ang kanyang pagkakatuhod at agad na namilipit sa sakit ang matanda. Mabilis namang kumilos si Rema. Kinuha ang flower vase mula sa mesang nasa tabi ng kama at sa buong puwersa ay pinukpok niya ito sa ulo ng lalaki. Napasinghap siya nang makita ang dugo na tumalimsik mula sa sugat sa ulo nito at namilog ang kanyang mga mata sa takot at gulat. "Damn you, woman! Magbabahid ka sa ginawa mong to!" Buong galit na sabi ng matandang lalaki. Hindi naman hinayaan ni Rema na ang takot ang manaig sa kanya. Dali-dali siyang kumilos at bumaba sa kama. Ngunit sa kanyang pagbaba ay nadapa siya dahil hinawakan ng matanda ang isang paa niya. Malakas ang kanyang pagbagsak at ang matanda naman ay humahalakak sa tuwa. Sabay sabing, "Akala mo ba talaga'y makakatakas ka sa akin? Maski si Satanas ay takot sa akin, babae." "Bitawan mo ako!" sigaw ni Rema sabay hirap nitong nilingon. Nakahawak ang isa nitong kamay sa kanyang paa na nasa taas pa ng kama habang ang kalahati ng kanyang katawan ay nakadapa na sa sahig. Ang isang kamay ng matanda ay nakahawak sa ulo nitong dumudugo. Bigla namang umambang matanda na tatayo. Kaya't mabilis inabot ni Rema ang baril na nakita niya mula sa pantalon nito. Walang pag-aalinlangan ay kinasa niya ito at sabay niyang tinihaya ang sarili at sa isang iglap, walang takot na kinalabit niya ang gatilyo. Pumutok ang baril at tumama ito sa braso ng kamay ng matanda na nakahawak sa kanyang paa. Dahilan upang mapakawalan nito ang pagkakahawak doon. Mabilis siyang tumayo, ngunit sa kanyang pagmamadali ay nabitawan niya ang hawak na baril na bumagsak sa sahig na may kalansing. Hindi na siya nag-abala pang pulutin iyon, sa halip ay nagmamadali siyang lumabas ng silid, humihingal sa kaba. Mabuti na lamang at walang mga bantay sa labas ng pinto, tulad ng inuutos ng matanda kanina. Ayaw daw nitong may nakaantabay sa labas ng pinto dahil ayaw nitong may makarinig sa kanyang mga ungol. "Bumalik ka dito!" Malakas na sigaw ng matanda, habang si Rema ay patuloy na mabilis na pagtakbo palayo. Lumingon pa siya nang makita niyang lumalabasan ng pinto ang lalaki. Lalo pa niyang binilisan ng mga hakbang, ang pintig ng kanyang puso ay sumasabay sa bawat hakbang niya. Nahihirapang tinahak ng matandang lalaki ang pasilyo. Nanginginig sa galit habang tinutungo ang silid kung saan naroon ang mga tauhan. Naabutan ng matanda ang mga ito na nag-inuman at nagkasiyahan. Walang kamalay-malay sa nangyari. "Mga inutil! Bakit nandito pa kayo? Habulin niyo ang babae. Nakatakas siya sa akin!" Galit na sigaw ng matandang lalaki. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Nabahira ng takot ang mga mukha ng tauhan, kaya't nagmamadali silang tumayo. Nagkukumahog upang sundan ang babaeng nakatakas. Samantalang patuloy naman si Rema sa pagtakas. Lakad takbo ang kanyang ginawa, habang pilit naman niyang nilalabanan ng kaba. Maraming pinto ang nadaanan niya pero hindi siya naglakas loob na kumatok sa alinman sa mga ito. Naisip niyang baka kasabwat din ng matanda ang mga tao sa loob. Bawat hakbang ay puno ng takot at tahimik siya nagdadasal sa kanyang isipan. Sana ay makaligtas siya mula dito. Sana ay makatakas siya ng buhay upang mabalikan ang nakababata niyang kapatid. Ang tanging pag-asa niya na lang na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sa isang malaking club pala siya dinala ng matandang yon.
Isang lugar na puno ng mga taong nagsasaya sa dance floor. Hawak ang mga baso ng alak, habang ang mga ilaw ay patay-sindi na nagbibigay ng nakakabinging kalituhan. Nakita ni Rema mula sa gilid ng kanyang mga mata ang tauhan ng matanda na naghahanap sa kanya. Lumakas ang kaba niya dahil sa dami nila, alam niyang madali siyang matutunton. Patuloy siya sa pagtakbo. Nakikipagsiksikan sa mga taong halos lasing at halos maapakan niya na ang iilan. Ang hindi nila alintana ang kanilang mga presensya. Lumingon siya sa kanyang likod habang patuloy pa rin sa pakikipagsiksikan. Sinusukat niya ang distansya ng mga humahabol, ngunit bigla siyang napaatras sa pagkabigla nang mabangga siya sa isang tao. Napaangat ang tingin niya at bumungad sa kanya ang mukha ng isang lalaking nakakunot ang noo at nakatingin sa kanya ng may paggalito. Tahimik siyang kinabahan. Hindi alam kung kakampi ba o kalaban ba ito. "What's wrong with you?" Tanong ng lalaki sa kanya sa mababa at malalim ang tinig. Mariin naman na palunok si Rema. Ang kanyang dibdib ay para bang sasabog na sa labis na takot. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaki, nagbabaka sakali na makakuha ng kahit kaunting simpatya man lamang mula dito. "Tulungan mo ko," ani ni Rema, halos pabulong. "May mga lalaki humahabol sa akin. Yung matandang lalaki na boss nila. Gusto niya akong pagsamantalahan." Napakunot naman ang noo ng lalaki at nagtatakang tumingin sa direksyong tiningnan niya agad kanina. Agad din itong napansin ng tatlong lalaking tila may hinahanap nga sa mga taong naroon. Mga matay nagmamasid sa paligid. Ngunit wala pa rin sa itsura ng lalaking ito ang pagnanais na tulungan siya. Lalo pang bumalis ang pintig ng puso ni Rema habang sinisipat niya ang tatlong lalaki na patuloy na sumisiksik sa dami ng tao sa dance floor. Palapit na ng palapit ang mga ito sa direksyon nila. Pakiramdam ni Rema ay umakyat ang kaba sa kanyang lalamunan. Ibinalik niya ang tingin sa lalaking nabangga. Ngunit nakita niyang wala pa rin sa itsura nito ang may balak na tulungan siya. Matigas ang itsura nito at tila walang pakialam sa sitwasyong kinakaharap. Napakalapit ni Rema sa braso ng lalaki. Sobrang desperada niya. "Parang awa mo na. Tulungan mo ko," bulong niya. Halos hindi naman na makalabas ang kanyang boses dahil sa kaba. Pakiramdam ni Rema ay papalapit na ng papalapit ang mga lalaki sa kanila. Nakikipagsiksikan pa rin ang mga ito sa mga tao. Tila ilang hakbang na lamang ay matutunto na siya. Bago pa mangyari yon, kumilos ang si Rema na walang pag-aalinlangan. Tumingkayad siya at tinalikan ng lalaking nabangga niya. Umaasa na sa ganitong paraan ay hindi siya mapansin ng mga lalaki. Hindi siya magdududa na siya ang hinahanap. Sa kabutihang palad, nakiayo naman ng lalaki. Tinigo nito ang halik ni Rema. Banayad, ngunit papusok. Nang mapansin ng lalaki na papalapit na ang mga humahabol kay Rema, mabilis itong pinulupot ang bisig sa bewang ng dalaga at marahang iniba ang kanilang posisyon. Ngayon, nasa dilim na si Rema, kaya hindi na siya mapapansin ng mga lalaki. Nananatiling magkadikit ang kanilang mga labi. Tahimik silang naghintay hanggang sa makalayo ng mga humahabol sa kamay. Nilagpasan sila ng walang bahid na pagdududa. Nang tuluyan na makalayo ang tatlong lalaki, sakalang din lumayo sa kanyang lalaki. "They're gone," sambit nito. "Maraming salamat po, sir. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob ang ginawa niyong pagtulong sa akin." Puno ng pasasalamat na wika ni Rema at ang kanyang boses ay nanginginig pa sa emosyon. Hindi na tumugon ang lalaki at tanging malamlam na tingin na lamang ang ipinukol sa kanya. Pinagmasdan siya nito nagmamadaling umalis doon hanggang sa unti-unti nang lumuri ng dilim ang kanyang figura. May awa ang Diyos. Nakatakas si Rema mula sa mga masasamang loob.
Ngayon, patuloy pa rin siyang tumatakbo palayo sa club na itinuturing niyang impyerno. Lakad-takbo ang kanyang ginawa. Walang tigil hanggang sa tuluyan na siya makalayo mula sa panganib. Sa awa ng Diyos, nabalikan niya ang kanyang kapatid sa lugar kung saan niya sinabing hintayin siya nito. Zipporah? Mahinang tawag ni Rema sa nakababatang kapatid. Nagmulat si Rema ng mata at agad na tumango mula sa pagkakaupo sa gilid ng tulay. Nang makita niya si Zipporah, mabilis itong tumakbo palapit sa kanya at niyakap siya ng sobrang higpit. Ang init ng yakap ni Zipporah ay tila nagbigay sa kanya ng lakas. Ate, nagbalik ka. Ligtas ka. Akala ko hindi ka nababalik. Lumuhod si Rema at niyakap ang kanyang kapatid. Masaya ako mabuti ang kalagayan mo, Z. Mabuti lamang at nakatakas ka mula sa mga umampon sa atin at wala silang ginawang masama sa'yo. Bulalas niya. Sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa kanila ng kanyang kapatid, hindi pa rin sila pinabayaan ng Diyos. Hindi pumayag ang Diyos sa may hindi magandang mangyari sa kanila. Muli silang nagkasama ng kapatid niya at nalayo mula sa panganib. Mula sa mga taong nais silang saktan at pagkakitaan, sa mga taong itinuturing nilang magulang, at sa lalaking bumili kay Rema. Bagamat puno pa rin ng takot at sakit ang kanilang mga alaala, ang muling pagdapo ng liwanag sa kanilang buhay ay nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa. Sa kabilang banda, ang binatang si Peterson Armstrong ay pinapahanap sa mga tauhan para hanapin ang babaeng humalik sa kanya noon sa club. Ang babaeng takot na takot, ang babaeng nagmamay-ari ng matang hinding-hindi niya makakalimutan. Dahil tila ba may taglay itong liwanag o kinang na hindi niya pa nakita sa iba. Tila ang mga mata ng dalagang iyon ay may kakaibang mahika na humihigop sa kanya. Nagpaparamdam ng kakaibang damdamin na hindi niya maipaliwanag. Nahanap mo na ba siya, Peter? Tanong ng kaibigan ni Peter na si Moises. Huminga ng malalim si Peter. Hindi. Ginawa na ng mga tauhan ko ang lahat pero hindi nila mahanap ang babae. Wala rin silang nakuhang impormasyon. Ilang linggo na lang ikakasal ka na. E paano kung hindi mo pa rin mahanap ang babae? Itutuloy mo pa rin bang pagpapakasal mo kay Hazel? O sisa pa ni Moises? Yeah? Tugon naman ni Peter sabay hinga ng malalim. Kung mahanap mo ang babae, sigurado ka ba na hindi mo itutuloy ang kasal ninyo? Tumango si Peter bilang tugon. I can't believe you're going to do that. Sambit pa ni Moises. Pero sana mahanap mo yung babae bago ka pa ikasal kay Hazel. Dahil kung sakaling mahanap mo siya at nakatali ka na sa kanya, wala nang pag-asa kung ano man ang nararamdaman mo para sa kanya. I don't have feelings for her. Pag-amin ni Peter. Gusto ko lang siyang makitang muli. That's all. Sa susunod na linggo ay nakatakdang kasal na ni Peter sa kasintahan niyang si Hazel. Tanging ang kaibigan niyang si Moises ang may alam tungkol sa kanilang nalalapit na kasal. Dahil ayaw pa ni Peter na ipaalam iyon sa kanyang ina, na alam niyang tututol dito, lalo pa 3 buwan pa lamang silang magkasintahan ni Hazel. Subalit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, tila nakaramdam si Peter ng pag-aalangan sa kanyang pagpapakasal matapos niyang makita ang babaeng iyon sa club. Subalit ayaw naman daw ni Peter na magpadalos-dalos sa kanyang desisyon. Nangako na siya kay Hazel na ikakasal silang dalawa at may nararamdaman din naman siya para sa kanyang fiancé. Kaya nga siya nagpasya na pakasalan na ito kahit pa 3 buwan pa lamang ang kanilang relasyon. Lumipas ang 1 linggo at lumapit na ang araw ng nakataktang kasal ni Peter kay Hazel. Ngunit hindi pa rin niya natagpuan ang dalagang iyon. Nagpasya si Peter na kalimutan na lamang ang lahat. Umalis siya ng bansa dahil ang kasunduan nila ni Hazel ay sa Maldives sila ikakasal. Pagdating niya doon, nagpasya si Peter na aminin kay Hazel ang mga nangyari. Sa kabutihang palad, hindi naman niya naging dahilan para umatras si Hazel sa kanilang nakatakdang kasal.
Nangako si Peter sa kanyang magiging asawa na magiging tapat siya dito at hindi papayag na may sumira sa kanilang pagsasama. Sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan, umaasa siyang makakabawi at magiging masaya sila sa kanilang bagong simula. Kailan mo balak sabihin sa mami mo ang tungkol sa akin, Peter? Tanong ni Hazel sa asawa. Magkatabi sila nakahiga sa kama. Nakaunan si Hazel sa biceps ng asawa habang nakayakap dito. I'll tell her soon, don't worry. Sagot ni Peter bago niyakap ang isang braso sa bewang ng asawa. Naghahanap lang ako ng tamang pagkakataon para sabihin sa kanya. Alam ko kasi na mabibigla siya. I'll wait. Usal ni Hazel. Sana'y magustuhan niya ako. Gusto ko na rin siyang makabonding. Sigurado ako magugustuhan ka niya. You're perfect, hon. Tsaka mabait naman si mommy. Sadyang may pagka-strict lang siya pero sigurado ako magkakasundo kayong dalawa. Pagpapagaan pa ni Peter sa loob ng asawa na napangiti naman tsaka yumakap sa kanya ng mahigpit. Naghintay si Peter ng 1 linggo bago sabihin sa kanyang ina ang tungkol sa pagpapakasal nila ni Hazel. Batid niya na masasaktan lang ang kanyang ina subalit wala na itong magagawa para patumutol sa kanilang dalawa dahil kasal na sila. I am married, Mom. Halos maibuga ni Doña Zela ang iniinom na tsaa dahil sa sinabi ng nag-iisang anak. Marahan na tumawa naman ang Doña. Iniisip na baka nagbibiro lamang ang anak. What? Binibiro mo ba ako? Umiling-iling si Peter. No, seryoso po ako, Ma'am. Nagpakasal po kami ni Hazel noong 1 linggo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na kasal ka na? Nadismaya na tanong ng Doña. Huminga ng malalim si Peter. I'm sorry. Gusto ko po kasi na magpakasal na kaming dalawa ni Hazel. Alam ko naman po na malabong pumayag ka na ikasal na agad kami kung sakaling sabihin ko sa iyo ang tungkol sa plano namin magpakasal dahil ilang buwan pa lang naman ang aming relasyon. Hindi mawari ng Doña kung ano ba ang dapat na maramdaman dahil sa pinagtapat ng anak. Ano bang pumasok sa isip mo para gawin yan, anak? I'm sorry, Mom. Pero sana i-respect mo pa rin ang asawa ko, Mom. Muling nagbuntong hininga ang malalim ng Doña. May magagawa pa ba ako? Huwag ka mag-alala. Hindi ako tututol sa inyong dalawa dahil nariyan naman na yan. Napangiti naman si Peter. Salamat, Mom. Kailan ko ba makikilala ang asawa mo? May binili na po akong bahay sa Makati. Doon po siya dediretso pag uwi niya sa bansa. Mauuna po siya sa akin umuwi. I'll stay here for 2 to 3 weeks. May deals pa po kasi akong kailangan tapusin. Gusto mo ba na makita siya agad? No? Hihintayin ko na lang na dumating ka para ikaw mismo magpakilala sa kanya sa akin. Tugon naman ang Doña. Ngumiti naman si Doña Zela. It's okay. I understand. Sa totoo lang, may kakaibang kutob si Doña Zela sa naging asawa ng kanyang anak. Nang unang beses niya makita ang litrato ni Hazel, iba na agad ang pakiramdam niya. Hindi niya mawari kung anong klaseng kutob iyon. Subalit pinilit niyang hindi ipahalata kay Peter. Wala na rin siya magagawa dahil kasal na ang nag-iisa niyang anak. At alam niya ang desisyon niya ni Peter na hindi niya dapat pakialaman. Inaamin ni Doña Zela na napakaganda ng kasantahan o ngayon ay asawa na ni Peter. Yung uri ng kagandahan na hindi nakakasawa. Na habang tumatagal mo ang tinititigan ay tila lalo pang gumaganda. Sino man ang tumingin kay Hazel ay maaaring mapaibig. At naiintindihan niya naman kung bakit gano'n na lamang ang pagkahumaling ng kanyang anak dito. Subalit kahit gaano mang kaganda si Hazel, hindi nito mapawi ang kakaibang kutob na bumabagabag sa kanya. Han, nagpakasal na ang anak natin. Sabi ni Doña Zela habang nakatayo sa tapat ng puntod ng kanyang asawang si Marcos. Mahigit 10 taon na lumipas mula nang pumanaw si Don Marcos Armstrong. Pinatay ito ng mga hindi kilalang tao
na ang hinuha ng karamihan ay may kinalaman iyon sa mga chemical solution na ito mismo ang nakadiskubre. Na-scam kami ng iba ang trabaho at mga natuklasan nito. Si Don Marcos Armstrong ay isang tanyag na chemist noong kapanahunan at maraming humahanga sa talino at husay nito. Ngunit dahil din sa kasikatan ng Don at sa natatanging kakayahan, maraming naiinggit at naghangad ng agawin ang kredito sa mga tagumpay nito. Ito ang naging sanhi ng malagim na kamatayan ng Don. Walang awa itong pinagbabaril ng mga taong ang tanging gusto ay puksain ang impluwensya nito. Hanggang ngayon, bit-bit pa rin ni Doña Zila ang sakit ng pagkawala ng kanyang asawa. At ang misteryo ng hindi nabibigyang hustisya na pagkamatay ng asawa ay patuloy pa rin na bumabagabag sa kanilang pamilya. Matapos mawala ang kanyang asawa, nagpa siya si Doña Zila na manirahan na lamang sa kanilang hasyenda sa probinsya. Ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang pagmamahalan at nagbunga tumagal ng ilang dekada. Para kay Doña Zila, ang hasyenda ay puno ng mga alaala nila ni Don Marcos. Ang bawat sulok, puno at tanawin ay nagpapaalala sa kanya ng mga masasayang araw na magkasama sila. Sa piling ng mga alaala, pakiramdam niya ay kasama pa rin niya ang kanyang asawa. Ang kanilang nag-iisang anak na si Peterson ay naninirahan sa syudad, abala sa pagmamanage ng kanilang kumpanya. At gaya ng kanyang ama, binabalak ni Peter na sumunod sa yapak ng pagiging chemist at patuloy din na palakasin ang negosyo ng kanilang pamilya. Subalit hindi naman ito ikinatuwa ni Doña Zila. May takot siya sa kanyang puso. Takot na baka pati ang anak niya ay mawala rin sa kanya. Tulad ng nangyari kay Don Marcos, ayaw niyang danasin ni Peter ang parehong kapalaran. Kaya't kahit tahimik niyang hinahangad na magkasama sila sa hasyenda, hindi niya pa rin pinipilit ang anak na talikuran ang mga pangarap nito. Huminga ng malalim ang Donya. Aaminin ko, nasaktan ako dahil hindi man lang ako imbitado sa araw na yan. Pangarap ko pa naman din ay hatid siya sa altar at makita ang galak sa kanyang mukha habang hinihintay niya ang kanyang bride. Pero nauunawaan ko naman kung ano ang dahilan ng anak natin. Siguro sadyang masyado lang ako naging pakialamera sa buhay niya. Kaya pati ang mga mahahalagang pangyayari sa buhay niya ay ayaw niya lang sabihin sa akin. Hindi ko pa nakikilala sa personal ang asawa niya. Sa picture ko pa lamang siya nakikita. Hindi ko alam kung ano ang kanyang pangalan. Ang alam ko lang ay siya si Hazel. Ngunit gusto ko pa sana siyang kilalanin ng mabuti. Gusto kong masubok ko siya kung gaano ba siyang katapat sa anak natin. Si Peter na lang ang meron ako, Han. Bulong ni Doña Zila habang nakatingin sa puntod ni Don Marcos. Ayoko magaya siya sa'yo. Ayokong kunin agad siya sa akin ng mundo dahil sa mga masamang tao na may masamang loob. Ayoko na pati ang buhay niya ay pagbantaan rin na may mga galit sa atin. Hindi ko mawari ang pakiramdam kong to. Para bang may mali talaga. Iba ang kutob ko sa kanyang asawa. Gusto ko mapatunayan na hindi nagkamali ang anak natin sa pagpili sa kanya. Ngunit paano kung mali siya? Paano kung may tinatago pala si Hazel? Tanong ni Doña Zila sa hangin. Umaasa na sa paano man, naririnig siya ni Don Marcos kahit wala na ito. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, ngunit pilit niyang pinatatatag ang sarili. Alam niyang hindi siya maaaring maging lantarang kontra, lalo na't kasal na ang anak nila. Ngunit ang kutob na iyon ay hindi niya bastang mabitawan. Siguro naman mauunawaan din ng anak natin kung sakali man na may gagawin akong aksyon para mas makilala ko lalo ang kanyang asawa, hindi ba? Para lang din naman sa kanya ang gagawin ko. Subalit isang malamig na simoy ng hangin lamang ang nakuha niyang tugon mula sa kanyang asawa. Ganun pa man, buo na ang naging pasya ni Doña Zila. Kailangan niyang masiguro na tama ang desisyon ng kanyang anak at para magawa iyon, kailangan niyang mapalapit kay Hazel. Alamin kung sino talaga ito.
at kung may katotohanan ba ang kanyang kutob. Samantalang ang magkapatid naman na sina Rema at Zipporah Villaroman ay labis na nagagalak nang matanggap sila bilang mga kasambahay sa mansyon na pag-aari ng mayamang mag-asawa na sina Hazel at Peter Armstrong. Sa katotohanan, si Rema lang nag-apply para sa trabaho dahil napakabata pa ni Zipporah para magtrabaho. Noong natanggap si Rema ay nakiusap siya na kung maaari ay makasama niya ang kapatid upang hindi sila magkalayo. Sa kabutihang palad, pumayag naman ang kanilang mga amo kung kaya ay laking gulat at pasasalamat ng magkakapatid. Ate, dito po ba tayo magtatrabaho? Puno ng pagkamangha na tanong ni Z sa ate nitong si Rema habang iginagala ang tingin sa loob ng mansyon kung saan sila maninilbihan. Nakangiti namang tumango si Rema. Oo, pagmula ngayon ay dito na tayo. Malayo sa mga umambon sa atin. Hindi na ulit nila tayo masasaktan. Ibinaling ni Z ang tingin kay Rema. Magiging maayos din po kayang buhay natin dito, ate. Sa tingin ko ay mabait naman ang mga magiging amo natin. Ang bait nga sa atin ni Ma'am Hazel kanina, diba? Kanina, si Hazel Armstrong mismo sumalubong kina Rema at Zipporah. Napakaganda ng kanilang among babae. At higit pa sa kagandahan, napakabait din ito sa kanilang magkakapatid. Hindi naman niyan inaasahan ni Rema. Kaya lubos niyang na-appreciate ang maayos at magiliw na pagtanggap sa kanila. Iyon ang unang beses na naranasan ng magkapatid na tratuhin ang ganong kabuti. Kaya labis ang pasasalamat ni Rema sa kabaitan ni Hazel. Opo ate, mabait po siya. Mainit po ang naging pagtanggap niya sa atin kanina. Tugon pa ni Zipporah. Tingnan mo naman ang bahay nila ng asawa niya. Napakalaki at napakaganda. Pero kahit na mayaman siya, mabait pa rin siya sa atin kaya sa tingin ko, ay magiging maayos naman ang buhay natin dito. Basta magpakabait lang lagi tayo at sumunod sa mga pinag-uutos nila. Sambit ni Rema. Sana po ate, magtagal po tayo dito, ano? Sana nga. Ayoko nang bumalik pa tayo sa dating buhay noon. Maya-maya pa ay lumapit muli sa kanila si Ma'am Hazel at ito na mismo ang sumama sa kanila patungo sa kanilang magiging silid. Magpahinga muna kayo ng kapatid mo dito. Bukas na lamang kayo magsimula sa mga gawaing bahay dahil bukas pa naman darating ang mga gamit namin ng aking asawa. Nakangiting sabi sa kanila ni Ma'am Hazel. Opo ma'am, maraming salamat po. Tugon naman ni Rema. Ngumiti naman sa kanya si Ma'am Hazel at sandaling tiningnan si Zipporah na nakatitig dito. Nagpaalam na ito sa kanila at umalis na. Sila naman ng kapatid niya ay inayos ang kanilang mga gamit nang sa ganon ay makapagpahinga na sa malambot na kama. Nasaktan ka po ba nila ate? Yung mga lalaki na bumili sa'yo, may nagawa po ba silang hindi maganda sa'yo? Tanong ulit ni Zipporah sa kanya. Ilang beses na nitong tinanong sa kanya ang mga iyon ngunit para bang gusto talaga nitong makasiguro. Hindi, sa kabutihang palad ay nakatakas ako. May isang tao ang tumulong sa akin kaya ako nakatakas mula sa kanila. Mabuti naman po ate. Ayoko po kasi na may ginawa sila sa'yo lalo pat batid ko na ang gusto mo ikasal ka muna bago pa man mangyaring mga bagay na ganon. Ngayon ay ligtas na po tayo. Sana hindi na po nila tayo mahanap. Ayoko na ibenta ka ulit nila. Sabi ni Zipporah. Huminga ng malalim si Rema. Ako rin, Z. Ayoko mawalay ka ulit kay ate. Ayoko na may gawin sila sa'yo na hindi maganda. Kaya ipagdasal na lang natin na maging maayos ang buhay natin ngayon. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Pangako po ate, kahit anong mangyari ay nandito lang po ako palagi para sa'yo. Hindi po ako lalayo ulit. Wala na po makakapaghiwalay sa atin. Napangiti si Rema. Salamat Z. Sige na maligo ka na para makapagpahinga na tayo. Bukas na bukas ay magsisimula na tayo sa ating trabaho. Opo ate. Hapon na noong dumating sila. Sa mansyon ng mga Armstrong kung kaya ay mabilis na sumapit ang gabi.
Matapos silang maligo ay nahiga na sila sa kanilang kama para makapagpahinga na dahil bukas ay simula na ng kanilang trabaho. Ate, tawag ni Zipporah. Oh, bakit? Nakita mo rin ba yung kakaibang display kanina ni Ma'am Hazel? Alin doon? Tumagilid ng higa si Zipporah paharap sa kanya. Yung parang mga buhay na hayop na nakadisplay sa kanilang sala? Ah, oo, nakita ko rin yun. Nakakatakot ano, ate? Para silang mga tunay na hayop na naka-freeze lang. Totoo po kaya mga hayop na yun? Tingin ko hindi naman. Baka sadyang magaling lang ang may gawa nun kaya nagmistulang totoo. Pero nakakatakot pa rin. Ang isa sa mga hayop na naroon ay parang nawasak ang ulo. Parang pinukpok at kinuha ang utak. Nakakatakot. Naku, wala lang yun. Huwag mo nang isipin yun. Mga display na naman sila. Wala rin silang mga buhay. Kinabukasan ay maagang gumising ang magkapatid para maaga rin sila makapagsimula sa kanilang trabaho. May iba pa namang mga kasambahay sa mansyon maliban sa kanila ng kapatid niya. Ayon kay Manang Salvi, ay 6 daw ang kinuha ni Ma'am Hazel para maging katulong. Ibig sabihin, ay may isa pang darating dahil 5 pa lamang sila roon. Hindi naman kabilang ang kapatid niya. Magandang umaga po, Ma'am Hazel. Magalang na bati ni Rema sa babae nang makasalubong niya ito. Nakasuot pa ito ng nightgown at ang mahabang buhok ay nakalugay kung kaya'y mas lalo lamang itong gumanda. Magandang umaga rin. Nakangiti naman na pabalik nito. Anong pangalan mo? Rema Valleroman po. Ilang sandali ay narinig nila ang boses ng kanyang kapatid na tinawag siya. Nilingon ni Rema ang kapatid at napatingin din doon si Ma'am Hazel. Nang makalapit si Zipporah ay magalang na bumati ito kay Ma'am Hazel na mas lalo namang napangiti. Kapatid mo siya, hindi ba? Tanong nito kay Rema. Tumango naman si Rema. Opo, ma'am. Ang cute niya naman. Napakaganda rin ng mga mata niya. Alam mo ba nung bata pa ako, gustong-gusto ko rin na magkaroon ng batang kapatid. Subalit hindi na nabuntis ulit ang mommy ko kaya hindi na ako nagkaroon. Kaya ang pangarap ko ngayon ay magkaroon kami ng asawa ko ng babaeng anak. Gusto ko na kasing cute siya nitong kapatid mo. Nahihiya naman na napakamot si Zipporah sa ulo. Salamat po, Ma'am Hazel. Bagyang yumuko naman si Ma'am Hazel kay Zipporah na ang ngiti ay hindi pa rin napupuknat. Anong pangalan mo? Zipporah Valleroman po. Pero Z po ang tawag sa akin ng ate ko. Ang ganda ng pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo kasi napakaganda mo. Salamat po, ma'am. Ikaw rin po, ma'am. Sobrang ganda mo rin po. Para ka pong diwata. Mas lalo namang napangiti si Ma'am Hazel. Kitang-kita sa mga mata nito ang paghanga sa gandang taglay ni Zipporah. Salamat, Z. Siya nga pala, tutulungan mo ba ang ate mo sa trabaho dito? Opo, ma'am. Masipag naman po ako kaya wag po kayo mag-alala. Kayang-kaya ko po na tulungan ang ate ko. Inabot ni Ma'am Hazel ang ulo ni Zipporah at dinama ang itim nitong buhok. Kung ganon ay pagbutihan mo ang mga gawain niyo, okay? Nakangiti pa rin na tumango si Zipporah. Opo, ma'am. Ma'am, may ipag-uutos po ba kayo sa amin? Tanong ni Rema dito. Wala pa kasi silang ginagawa dahil ang iba sa mga kasambahay ay ginagawa na ang trabaho at hindi naman na raw kailangan ng tulong nila ng kanyang kapatid. Bumaling si Ma'am Hazel sa kanya at nag-isip kung anong ipag-uutos. Actually, naghihintay pa ako sa van na may dala ng mga package para dito sa bahay. Kaya mamaya pa mga gawain. Baragos, pwede niyo munang linisin ang backyard. Napansin ko kasi kanina na maraming tuyong dahon na nahulog. Opo, ma'am. Lilinisin po agad namin doon. Sige, pagtapos na kayo ay magpahinga muna kayo. Iniwan na sila ni Ma'am Hazel. Si Rema at ang kapatid niya ay agad naman na nagtungo sa backyard para magwalis doon at ayusin na rin ang mga gamit na naroon. Ate, tawag ni Zipporah habang nagwawalis sila ng tuyong mga dahon. Oh, bakit? Ang bait pala talaga ni Ma'am Hazel, ano?
Oo nga eh. May ganoong tao pa rin pala. Napakaswerte pala natin at siya naging amo natin. Kaya nga po ate. Pero nasan po kayang asawa niya? Bakit hindi pa natin siya nakikilala? Huwag na lang nating alamin ang tungkol doon. Labas na tayo doon. Sambit niya pa. Alam mo ate, pakiramdam ko, ang gwapo ng asawa ni Ma'am Hazel kasi napakaganda niya po. Nako, hindi na nakakagulat yan. Sa ganda ba naman ni Ma'am eh. Sana kasing bait din ni Ma'am Hazel ang asawa niya, no? Sumang-ayon siya. Sana nga, para hindi naman tayo mahirapan. Hindi naman gaanong makalat sa backyard kahit mabilis lang din silang natapos sa pagwawalis at paglilinis doon. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin dumarating ang van na hinihintay ni Ma'am Hazel. Inutusan na muna si Rema na maglinis sa kwarto ng mag-asawa na ngayon ay si Ma'am Hazel lang ang gumagamit dahil wala pang kanyang asawa. Habang inaayos naman ni Rema ang kama, si Ma'am Hazel naman ay nasa loob ng banyo at naliligo. Nang matapos ang ayusin ng bed cover, nagwalis na siya sa sahig. Nang siya yumuko upang walisin ang ilalim ng kama, bigla siyang napasigaw ng malakas sa kanyang nakita. Sa kanyang pagsilip sa ilalim ng kama, may nakita siyang isang bagay na labis niyang ikinakilabot. Nagtayuan ang balahibo niya sa takot. Sa ilalim ng kama ay may isang mata. Mata na sa tingin niya ay mata ng tao. Na tila ba may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Narinig ni Ma'am Hazel ang malakas na tili ni Rema kaya't agad itong lumabas ang banyo. Isang puting tuwalya lamang ang nakabalot sa katawan nito. Nakatayo si Hazel sa pintuan habang nakatingin kay Rema na ngayon ay nakaupo na sa sahig. Nanginginig at punong-puno ng takot ang mga mata. Nakatitig sa ilalim ng kama. Hindi naman maalis si Rema ang tingin niya roon dahil ang isang mata na nasa ilalim ng kama ay nakikipagtitigan sa kanya na para itong may buhay. Parang nagmamasid mula sa dilim. Bakit Rema? Ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Puno ng pag-aalala na tanong ni Hazel at agad na lumapit sa katulong. May tinuro si Rema sa ilalim ng kama at sa nanginginig na boses ay sumagot. Ma'am, may mata po sa ilalim. Ha? Mata? Mariing lumunok si Rema kasabay ng pagtango. Opo. Nagtaka naman si Hazel. Ayos ka lang ba, Rema? Ma'am, bumaling ng tingin si Rema kay Hazel. Nagsasabi po ako ng totoo. May isang mata po talaga sa ilalim ng kama mo. Yumuko si Hazel para silipin ang ilalim ng kama. Parang meron nga ako nakikita. Pwede mo bang kunin? Kalmado na utos naman ni Hazel. Bagaman nagtatakot at naaalangan, sinunod pa rin ni Rema ang utos si Ma'am Hazel. Ginamit niya ang vacuum bilang panungkit para makuha ang mata mula sa ilalim ng kama. Nang masilayan ni ito ng mas malapitan, bagya siyang napatili at napasinghap. Totoong-totoo ang itsura ng mga mata. Napaupo siya sa sahig habang mabilis na umatras. Nanginginig sa takot. Ang mga mata ay may pulang ugat na nakapaligid dito at ang pupil ay kulay brown. Nakakatakot ang itsura. Parang dinukot mula sa mata ng isang tao. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina Ofelia Kakayurin ng San Clemente, Tarlac, Leona Villarias at Mucha Bobadilla from Milan, Italy. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Ma'am, ayan po. Mata po yan, diba? Mata po yan na tao. Habang takot na takot si Rema, si Ma'am Hazel naman ay humalakhak.
Tila ba sobrang nakakatawa para dito ang sitwasyon. Tumutulo pa ang tubig mula sa buhok ni Hazel habang patuloy pa rin na tumatawa. Humahanga si Rema sa amo dahil sa taglay nitong ganda at kabaitan. Ngunit ngayon, may kakaibang kilabot siyang nararamdaman. Habang tumatawa si Ma'am Hazel, may kung anong lamig ang bumalot sa paligid. Bakit po kayo tumatawa, ma'am? Natatakot na tanong ni Rema dito. Itinuro nito ang mata habang patuloy pa rin sa pagtawa. Mata nga yan, Rema. Pero hindi totoo na mata ng isang tao. Po? Pinulot ni Hazel ang mata at pinagmasdan niya ito habang marahan itong hinihimas gamit ang isang hindalaki. Mukha lamang itong totoo na may bahid ng ngiti sa labi, sabi ni Hazel. But this is actually an art. Ang kaibigan kong si Hercules ang may gawa nito. Isa siyang hyper-realist artist. Gumagawa siya ng mga sculptures o kung anong arts na mukhang makatotohanan. Tumingin si Ma'am Hazel sa kanya habang si Rema naman ay napalunok na lamang at unti-unti nawala ang takot na kanina ay nangingibabaw sa kanya. Sa halip, bigla siyang nakadama ng kahihiyan sa kanyang naging reaksyon. Nag-angat siya ng tingin sa mukha ni Hazel na magiliw naman ang umiti sa kanya. Isang mata na to sa ginawa ni Hercules na binigay niya sa akin. Mahilig kasi ako mag-collect ng mga ganito. Pansin mo naman siguro sa mga display ko sa sala na parang totoong mga hayop, hindi ba? Dagdag pa ni Hazel. Tumayo na si Rema mula sa pagkakaupo sa sahig. Hindi po ba totoong hayop ang mga yon? Tanong niya. No, they're not. I love animals. Hindi ko magagawa sa tunay na hayop ang mga yon. Those aren't real animals. Si Hercules pa rin ang may gawa ng mga yon. Paliwanag ni Ma'am Hazel na may ngiti pa sa labi. I found them cute and amazing kaya binili ko para i-display dito sa bahay namin ng asawa ko. Tumango si Rema. Pasensya na po kung ganun po ang naging reaksyon ko kanina. Nabigla at natakot lang po ako. Akala ko po kasi. It's okay. Naiintindihan ko naman ang naging reaksyon mo. Sobrang realistic nito kaya kahit ako ay mapagkakamalan ko rin na tunay na mata ng tao kung makikita ako to sa ibang bahay. Tiningnan ni Hazel ang hawak. Mabuti na lang at nahanap mo to. Noong isang araw ko pa to hinahanap na-misplace ko kasi. I-display ko sana. Nasa ilalim pala ng kama. Pinili na lang ni Rema na kalimutan na lang nangyari kanina. Siguro sadyang ganun lang talaga ang ibang mayayaman. May mga kakaibang hobby na hindi maintindihan ng mga kagaya niyang mahihirap. Rema? Tawag ni Ma'am Hazel sa kanya kaya't agad na nagtungo si Rema sa sala kung nasaan ito. Pwede mo bang isabit ang mga picture sa pader? Tinutukoy nito ang malalaking larawan na inilabas mula sa box na dala ng van kanina. Opo, ma'am. Mabilis na tumalima naman si Rema. Isinabit niya na sa pader ang mga larawan. Karamihan ay mga larawan ni Ma'am Hazel. Subalit na makita niya ang isang larawan ni Hazel kasama ang asawa nito. Parehong nakangiti sa kamera. Natitigilan si Rema at napatitig doon ng matagal. Pakiramdam ni Rema ng mga sandaling yon ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang lalaking nasa larawan, ang katabi ni Hazel, ay walang iba, kundi ang lalaking hinalikan niya sa club. Ang dahilan kung bakit nakatakas siya mula sa humahabol noon sa kanya. Hindi siya maaaring magkamali. Hindi niya makakalimutan ang mukha ng lalaki kaya sigurado siyang ito iyon. Ang asawa ni Ma'am Hazel. Ang lalaking matagal niya nang hinihiling na muling makita. Ngunit hindi lubos akalain ni Rema na sa ganitong paraan niya pala muling masisilayan ang mukha nito. Naninikip ang kanyang dibdib habang iniisip na ang lalaking nilalaman ng kanyang puso't isipan ay kasal na kay Hazel at kailangan niya itong kalimutan. Ang hirap para sa kanya na tanggapin na ang taong iyon na minsan ay dahilan ng kanyang pag-asa ay bahagi na ng ibang buhay. Anong problema, Rema?
Tanong ni Hazel nang mapansin na natigil siya. Siya po ba ang asawa mo, ma'am? Sabay lingon niya dito. Lumapit sa kanya si Hazel at kitang-kita sa mga mata nito ang kislap na tumingin sa larawan. Oo, siya nga. Bakit? Umiling si Rema at napalunok. Wala naman po, ma'am. Kilala mo ba ang asawa ko? Ay, hindi po, ma'am. Pero may kamukha po kasi siyang sikat na artista. Oo. Marami kasi talaga siyang kamukhang sikat. Gwapo eh. Ngumiti si Rema kahit papilit. Oo nga po, ma'am. Pareho po kayo maganda at gwapo. Artistahin po. Bagay na bagay po kayo. Dito po sa wedding picture niyo para po kayong sikat na mga artista o modelo na ikinasal. Ikaw talaga, masyado mo naman akong binobola. Pero, alam mo nung medyo bata pa ako, pangarap ko talaga na maging isang artista. Binalingan niya ito. Natupad po bang pangarap niyo pong iyon, ma'am? Hindi eh. Sobrang strict kasi ng parents ko. Pinag-aral nila ako ng business sa Europe at pinag-ready para sa pag-take over ng kumpanya namin. Ngayon lang ako magiging malaya ulit since I married my husband. I feel free. Mas lalo siyang nakadama ng lungkot sa kanyang dibdib. Sobrang mahal na mahal niyo po talaga ang isa't isa, mama, no? Oo naman. I love my husband more than anything else. At alam kong ganun din siya sa akin. Hindi na siya kumibo at tumingin ulit sa wedding picture ng dalawa. Naninikip pa rin ang kanyang dibdib, ngunit sinisikap na hindi iyon ipahalata. Ikaw, Rema, may boyfriend ka na ba? Ilang sandali pa ay tanong ni Hazel. Wala po, ma'am. Bakit wala? Strict din po kasi mga umampon sa amin ng kapatid ko noong una. Subalit nung naghirap po sila, naging marahas din po sila sa amin. Hanggang sa ikinulong po nila kami kaya hindi po ako nakakilala ng iba. Pagkwento niya. Oh my God! Grabe palang ginawa nila sa inyo. Nabiglang sambit nito. Kaya nga po sobrang laki ng pasasalamat namin ng kapatid ko nung tinanggap niyo po kami sa trabaho. Walang anuman, hayaan ninyo. Ngayon na nandito na kayo ng kapatid mo sa poder namin mag-asawa, hindi niyo na ulit mararanasan ng hirap. Magiging maayos ang buhay niyo dito sa amin. Pangako pa nito. Maraming salamat po, ma'am. Nag-ayos lamang sila ni Zipporah ng mga gamit na dinala ng van kanina. Nang matapos ay nasinabihan na sila ni Ma'am Hazel na magpahinga na. Hindi naman binanggit ni Rema sa kanyang kapatid ang nangyari kanina dahil ayaw niyang matakot ito. Kilala niya ang kapatid niya. Matatakotin ito at madalas mangamba sa maliit na mga bagay. Sa sumunod na umaga, maaga ulit silang nagising. Sa totoo lang, halos wala nang maayos na tulog si Rema. Paulit-ulit niyang iniisip ang lahat ng nangyari. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na ang asawa ni Ma'am Hazel ay walang iba, kundi ang lalaking hinalikan niya noon sa club. Peter Son Armstrong. Iyon ang buong pangalan ng lalaki. Nag-alala si Rema sa nalalapit na pagbabalik ni Peter. Hinihiling na lamang niya na sana'y hindi na siya matandaan ng asawa ni Ma'am Hazel upang maiwasan ang anumang gulo. Ayaw niyang masira ang maayos silang pamumuhay, lalo na't hindi naman gustong umalis sa mansyon alang-alang sa kapatid niyang si Zipporah. Masyadong mapanganib ang sitwasyon para sa kanilang dalawa kung sakali mang magbago ang kanilang kalagayan. May bagong kasambahay, ate. Sabi sa kanya ni Zipporah habang naghuhugas siya sa kusina. Talaga? Ilan? Isa lang po. Kaso matanda na po. Nagpunas na si Rema ng kamay upang makilala na rin ang bagong kasambahay. Pagdating nila sa sala, nakita nila si Hazel na kinakausap ang isang matanda at kuba na bagong katulong. Ang sabi ni Hazel sa matanda, magpapakilala na ito sa kanila bago siya umalis dahil tumatawag na ang kanyang asawa. Magandang araw po. Magalang na bati ni Rema sa matanda na magiliw naman ang umiti sa kanila. Magandang araw din sa inyo, iha. Bati ng matanda. Nanginginig ang boses nito
dahil na rin sa katandaan. Puting-puti na ang buhok nito at ang balat ay kulubot na. Ang kaliwang bahagi pa ng mukha nito ay may malaking itim na peklat. Tila dulot ito ng isang sunog. Parang tinuluan ng natutunaw na plastik. Sa kabila noon, makikita sa mga mata nito ang kabaitan ng isang mabuting tao. Ako nga po pala si Rema at ito naman po ang kapatid ko, si Zipporah. Nakangiti sa sandaling yung sinulipan si Zipporah. Ako naman si Ivy. Nay Ivy na lamang ang itawag niyo sa akin. Yumuko si Rema. Ikinagagalak po namin na makilala kayo, Nay Ivy. Ako rin. Masaya ako na may cute na bata pala ako makakasama dito. Si Zipporah na ngang sumama sa matanda sa magiging kwarto nito. Si Rama naman ay pinagpatuloy na ang paglilinis. Naupo si Zipporah sa magiging kama ng matanda at nang hindi matiis ay nagtanong, Nay, bakit po nagtatrabaho pa po kayo kahit po matanda ka na? Inayos ng matanda ang mga gamit na sumagot. Wala na rin kasi akong ibang maaasahan, Iha. Wala na po ba kayong pamilya? Wala na, matagal nang namatay ang asawa ko. Tugon naman ng matanda. Anak po, wala rin po ba kayong mga anak? Wala. Hindi kami nabiyayaan ng asawa ko ng anak. Kaya mag-isa na lamang ako sa buhay ngayon. May lungkot sa himig nito. Kaya po pala malungkot kayo. Bulalas tuloy ni Zipporah. Oo, pero hindi na ngayon kasi para bang may anak na rin ako dito dahil sa inyo ng ate mo. Sabay ngiti ng matanda. Wala rin po kaming magulang ni ate. Nagtataka na tiningnan ni Nay Ivy ang bata. Bakit? Nasaan sila? Hindi po namin sila nakilala. Iniwan daw po kasi kami ng ate sa bahay ampunan. May mga umampun po sa amin pero masasama naman po mga ugali nila. Palagi po nila kaming sinasaktan. Kaya po kami tumakas sa kanila. Kwento pa ni Zipporah. Nakadama naman ang awa ang matanda para sa magkapatid. At bakit nila kayo sinasaktan? Kami po kasi ng ate ko ang sinisisi nila kaya raw po nalugi ang kanilang negosyo at bigla po silang naghirap. Alam niyo po ba, sinubukan din po nila na ibenta ang ate ko sa mga masamang tao. Mabuti na lang po't nakatakas siya mula sa kanila kaya muli po kaming nagkasama. Mas lalo pang nakaramdam ng awa ang matanda. Nakakaawa naman palang sinapit niyo ng ate mo. Tumango si Zipporah. Opo, mabuti na lamang po't malakas po ang loob ni ate kaya nalagpasan po namin ang lahat ng yon. Lumapit si Nay Ivy sa kama kung nasaan si Zipporah. Huwag kayong mag-alala. Ngayon na nandito na ako, gagawin ko rin ang lahat para maalagaan kayo ng ate mo. Maraming salamat po, Nay Ivy. Magmula nang dumating na nga si Nay Ivy, naging malapit na rin dito si Zipporah. Masaya naman si Rema dahil mabait din sa kanila ang matanda at para na ngang mga anak ang turing nito sa kanila. Naranasan nilang magkapatid kung paanong alagaan ng isang ina mula nang dumating si Nay Ivy. Madalas na iuutos kay Rema na punasan ng mga larawan at iba pang display ni Hazel dahil ayaw na ayaw nito ng kahit kaunting alikabok. Hindi naman namamalaya ni Rema pero napapatingin na rin pala siya sa larawan ni Peter. Hindi mawari ni Rema kung bakit, ngunit tila ba may kung anong persang humihila sa kanya upang tumapat sa litrato ni Peterson at titigan ito ng matagal. At ngayon nga ay nasa tapat na naman siya ng picture. Hindi na malaya ng sarili na nakatitig na naman siya doon. Si Nay Ivy naman na napadaan ay napuna ito at may pagtataka na lumapit. Rema, iha. Tawag nito sa kanya at saka lang naalis ang tingin ni Rema sa picture at bumaling siya sa matanda. Nay Ivy, anong ginagawa mo rito? Sabay tingin din ito sa picture ng mag-asawa. Pinupunasan ko lamang po ang picture nilang dalawa. Sagot niya. Napansin ko nakatitig ka sa ating boss, sa asawa ni Ma'am Hazel. Hindi ko lamang po namalayan. Sagot niya at biglang nakadama ng hiya.
Ilang araw na kitang napapansin na nakatitig lamang sa kanya. Ikaw ba'y umiibig sa kanya? O sisa parang matanda? Lumipas ang ilang segundo bago siya sumagot. Ay hindi po, Nay. Sadyang may paghahanga lang po ako sa kanya. Hindi ko naman po siya pwedeng ibigin dahil kasal na po siya at mabait din naman po ang kanyang asawa. Tiningnan naman siya ni Nanay Ivy na may pagtataka. Maaari ko bang malaman ang dahilan kaya ka humahanga sa kanya? Baka po kasi may ibang makarinig kung sasabihin ko po kung ano ang dahilan. Tila na curious talaga ang matanda sa dahilan niya. Kung gano'n ay maaari ba tayong mag-usap mamaya tungkol sa bagay na yon? Opo. Sumapit ang hapon at nang matapos na sila sa kanilang mga gawain, nagtungo si Rema sa silid ni Ginang Ivy upang makausap ito. Naroon na ang matanda sa loob nang pumasok siya, abala sa pagtutupi ng mga damit. Pakiramdam ni Rema ay ligtas na sabihin kay Nanay Ivy ang tunay na dahilan ng kanyang pag-aalala, kaya't hindi siya nagdalawang isip na ikwento ang lahat. Para kay Rema, saka lamang gagaan ang kanyang loob kapag napahayag niya na ang lahat, kapag nailabas niya na ito. Baka sakaling iyon ang maging paraan para tuluyan na siya makalaya sa mga hindi nararapat na damdamin na bumabagabag sa kanya. Si Sir Peterson Armstrong po kasi, siya po yung taong tumulong sa akin na tumakas po ako mula sa mga taong bumili sa akin noon mula sa mga adopted parents namin ni Zipporah. Pagkwento ni Rema na ikinagulat naman ni Ginang Ivy. Sa panong paraan kanya tinulungan, Iha? O sisa nito? Nagbuntong hininga naman si Rema ng malalim. Nakiusap po ako sa kanya na itago niya ako mula sa mga taong humahabol sa akin. At ginawa niya po yun. Hinalikan niya ako upang hindi isipin ng mga taong humahabol sa akin na ako ang hinahanap nila. At dahil sa ginawa niyang yun, nakatakos ako sa kanila at nakasama ko muli ang aking kapatid. Mula noon, lagi ko nang hinihiling na makita siyang muli para makapagpasalamat man lamang ako sa kanya. Subalit hindi ko naman namalayan na unti-unti na niyang sinasakop ang lahat sa akin at hindi ko na rin namamalayan na nahuhulog na pala ako sa kanya. Nakatitig si Ginang Ivy kay Rema. Kitang-kita sa itsura nito ang pagkabigla sa mga nalaman. Kung ganon, tunay nga ang aking hinala na umiibig ka sa kanya. Marahan naman na tumango si Rema. Kitang-kita ang hiya sa kanyang mukha dahil umiibig siya sa isang taong kasal na. Opo, pero hindi ko pa po alam na kasal na siya. Kung alam ko lamang po noong una pa, pipigilan ko na sana ang nararamdaman ko. Huli na po nang malaman ko ang lahat. Nalaman ko na lang nakasal na siya nang pumasok ako dito bilang katulong at nakita ko ang larawan ni Ma'am Hazel kasamang asawa niya. Gayunpaman sa kabila nito, sinisikap ko naman po nakalimutan ang lahat at ibaon na lang sa limot ang aking nararamdaman. Abay mahirap nga iyan, Iha. Subalit hindi rin naman kita masisisi kung umibig ka man sa kanya, lalo na't hindi mo naman alam noong una na kasal na pala siya. Pero ngayon na alam mo na, tama lamang ang desisyon mong ibaon sa limot ang anumang nararamdaman mo para sa kanya. Alam natin pareho na hindi iyon tama. At ang nararamdaman mo ay maaaring makasira ng relasyon ng iba. Napatungo si Rema kasabay ng malalim na pagbuntong hininga. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili dahil nakakaramdam siya ng ganon sa isang taong kasal na. Ayaan mo. Alam ko makakalimutan mo rin ang nararamdaman mo para sa kanya. Kung kailangan mo ng kausap, andito lang ako. Maaari mong sabihin sa akin ang lahat ng nararamdaman mo. Sabi ni Ginang Ivy kasabay ng pagtapik nito sa kanyang balikat. Tiningnan niya ang ginang at initian. Maraming salamat po, Nay. Si Nay Ivy o ang tunay na Doña Zilla ay hindi maiwasan na makaramdam ng habag para kay Rema. Sa dinami-rami ng mga lalaking pwede nitong ibigin, bakit ang anak pa niyang si Peter nakasal na kay Hazel? Ngunit sa kabila ng kanyang habag, naroon din ang kirot ng panghihinayang. Para kay Doña Zilla, si Rema na ang babaeng pinapangarap niya para maging manugang. Nakita niya kay Rema ang mga katangian ng isang perpektong asawa, mahinhin, mabait, at mapagkalinga.
Mga katangiang tiyak na aakit sa sino mang lalaki. Subalit kasal na si Peter at wala na magagawa si Doña Zila kung hindi ang magdasal na sana'y matagpuan ni Rema ang isang pag-ibig na hindi naaapektuhan ang kasal ni Peter at Hazel. Kahit gaano mang kagusto ni Doña Zila na maging bahagi ng kanilang pamilya si Rema, hindi niya kayang isakripisyo ang kasiyahan ng kanyang anak at ng manugang niyang si Hazel. Sa kasalukuyan, nakaupo si Doña Zila sa harap ng malaking salamin. Tahimik at malalim ang iniisip habang inaayos ang kanyang makeup. Pinapaganda niya ang bawat detalye. Pinapatingkad ang anyo para magmukhang ibang-iba sa kanyang tunay na itsura. Hindi dapat malaman ng sino man sa mansyon, lalong-lalo na ni Hazel, na siya ang tunay na Doña Zila at ang pangalan na Ivy ay isa lamang katang-isip. Ang peklat na makikita sa kanyang pisngi na tila sugat mula sa matagal na panahon ay hindi totoo. Sa katunayan, noong siya'y naninirahan pa sa asyenda, sinanay niya ang sarili sa sining ng makeup. Partikular na sa paglikha ng mga peklat at pagbibigay ng ilusyon na mas matanda siya kaysa kanyang tunay na edad. Nag-hire pa nga siya ng isang bihasang makeup artist upang matuto. At sa kabutihang palad, mabilis niya nakuha ang mga tamang teknik. Ngayon, ang bawat galaw ng kanyang kamay sa pag-aayos ay pulido upang mapanatili ang lihim na pagkakakilanlan at manmanan niya ang asawa ng anak. Tila nga sulit ang pag-aaral ni Doña Zila sa pag-makeup para maitago ang kanyang tunay na pagkatao. Dahil ngayon ay malaya siyang nakakapasok at nakakalabas sa mansyon bilang si Nanay Ivy, ang labandera. Wala naman siyang masamang intensyon sa ginagawa niyang to. Sa katunayan, nais lamang niyang subukin ang ugali ni Hazel. Gusto niyang masiguro na tama ang naging desisyon ng kanyang anak na si Peter sa pagpili ng asawa. Sa ganitong paraan, tahimik niyang masusuri ang kilos at pagkikitungo ni Hazel sa mga tao sa paligid, lalo na sa mga katulong, upang malaman niya kung karapat-dapat ba talaga ito sa kanyang anak at sa pamilya nila. Sa ngayon ay wala nang pag-aalinlangan si Doña Zila na kilala sa mansyon bilang si Nanay Ivy sa desisyon ng kanyang anak na si Peter na pakasalan si Hazel. Hindi lamang maganda si Hazel, kundi taglay rin ito ang kabaitan na bihira nang makita sa mga mayaman na pamilya. Para kay Doña Zila, busilak ang puso ni Hazel. Maayos ang pakikitungo nito hindi lamang sa kanya, kundi pati sa iba ng mga kasambahay. Kapansin-pansin ang respeto at malasakit na ipinakita ni Hazel sa kanilang lahat. Kapag ito ay nagsasalita, naroon ang galang at pagiging mababa ang loob. Wala ni bahid ng kayabangan kahit pananggaling sa isang mayamang pamilya at nakapag-asawa rin ng lalaking mayaman at kilala. Ngayon, nauunawaan na ni Doña Zila kung bakit si Hazel ang pinili ni Peter. At hindi na siya nagtataka kung bakit nagpasya si Peterson na pakasalan agad si Hazel. Subalit sa lahat ng kabutihang ipinakita ni Hazel, aaminin ni Doña Zila na hindi pa rin siya lubos na panatag. Sa kanyang kalooban, merong kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Para bang may isang bagay na mali. Kahit na sa mata niya at sa mata ng iba, tila perpekto naman ang lahat. Hindi niya pa rin kayang lubos na pagkatiwalaan si Hazel. Bagamat wala siyang konkretong dahilan para magduda, sa kabila ng kanyang pag-aalala, isa lang ang tiyak para kay Doña Zila. Hindi niya nais na magpatuloy ang nararamdaman ni Rema para kay Peter. Ayaw niyang masira ang pagsasama ni Hazel at Peter. Gaano man niyang kagusto si Rema bilang manugang para sa kanya, mahalaga pa rin ang katapatan at ang maayos sa pagsasama ng kanyang anak at manugang. Kaya't handa siyang pigilan ng anumang maaaring maging sanhi ng gulo, lalo na ang lihim na damdamin ni Rema. Magandang umaga po, ma'am. Magalang nabati ni Nay Ivy kay Hazel na naabutan niya naman sa kusina kasama ang isa pang matandang katulong na tila may kung anong lihim na pinag-uusapan ng dalawa. Iyumuko ang matandang kasambahay na si Marina habang si Hazel naman ay mabait na ngumiti kay Nanay Ivy. Magandang umaga rin, Nay. Bakit po ang aga mong nagising? Hindi ba't mamaya ka pa naman maglalaba? Tanong nito. Ay, maaga po talaga akong magising, ma'am. Nakasanayan na ho ng mata ko. Tugon naman ni Nay Ivy, sabay ngiti ng bahagya. Ay, ganun po ba? Nagising na rin po ba si Rema at ang kapatid niya? Tumango si Hazel.
Opo, Nay. Naglilinis na ngayon si Rema sa basement. Pero ang kapatid niya, pinabalik ko po muna sa pagtulog dahil maaga pa naman po. Kayo po, mag-almusal ka na. Opo, tutulungan ko rin po mamaya si Rema sa paglilinis sa basement. Kung yan po ang gusto ninyo, wala naman pong problema sa akin. Ang nakangiti pa rin na sagot ni Hazel bago tiningnan si Manang Marina na nananatiling nakayuko at may pinagkakaabalahan. Ay, maiwan ko po muna kayo dito, baka kasi tumawag ng asawa ko. Sinundan na ng tingin ni Nay Ivy si Hazel na lumabas na ng kusina bago nagtaka na ibinaling niyang tingin kay Manang Marina. Bigla siyang nagtaka kung anong pinag-usapan kanina ng dalawa bago siya dumating dahil nakita kanina ni Nay Ivy ang galit sa mukha ni Marina na tila ba may pagtutol ito sa kung anumang bagay. Ayos ka lang ba, Marina? Tanong ni Nay Ivy sa matandang kasambahay. Sandali namang lumingon si Marina kay Nay Ivy na lumakad palapit. Oo, ayos lang ako. Nais pa sana ni Nay Ivy na magtanong pero pinili nang itikom na lamang ang bibig at nagtimpla na lamang ng kape. Subalit habang nagtitimpla siya ay ramdam na ni Nay Ivy ang mga tingin sa kanya ni Manang Marina na tila ba may nais itong itanong sa kanya. Ivy, maya-maya pa ay bigkas ni Manang Marina sa kanyang pekeng pangalan. Binalingan nito ni Nay Ivy. Bakit? Ang peklat dyan sa mukha mo, saan mo nakuha yan? Hinawakan ni Nay Ivy ang peklat niya. Dahil to sa natunaw na plastic. Nasunog kasi ang bahay namin ng asawa ko noon. Hindi naman ako agad nakalabas ng bahay dahil nabagsakan ako ng cabinet. May natunaw na mga plastic at yun, tumama sa mukha ko. Ganun palang trahedya na nangyari. Oo, bakit mo pala natanong? Nanidiri ka ba sa mukha ko? Hindi. Ibinalik na ni Manang Marina ang tingin sa tubig na umaagos mula sa nakabukas na gripo sa lababo. May naalala lang ako. Gusto na ni Ivy na malaman kung ano bang naalala nito subalit hindi na siya nagtanong sapagkat tila ba ayaw ni Manang Marina na pag-usapan ang ganoong bagay. Sa kabilang banda naman ay abala si Rema sa paglilinis sa basement. May mga ilalagay daw kasi doon si Hazel kaya ang gusto nito ay maging malinis yun. Malaki at malawak ang basement kaya mahirap linisin. Mabuti na lamang at hindi naman ito ganoong karumi dahil bagong bili lang naman ang mansyon ng mga Armstrong. Rema? Napaigtad si Rema sa gulat nang marinig yung boses ni Nay Ivy mula sa kanyang likuran. Ay, pasensya na iya. Hindi ka sinasadya na magulat ka. Paghingi ng dispensa ng matanda. Ayos lang po. Masyado lang po siguro akong focus sa paglilinis na hindi ko na po narinig ang mga yapak mo. Tugon ni Rema. Bakit po pala kayo nandito, Nay? Nagpaalam ako kay Ma'am Hazel na tutulungan na kita sa paglilinis dito. Dahil mamaya pa naman ako maglalaba. Nako, hindi na po. Kayang-kaya ko na pong linisin dito. Baka po mapagod pa kayo. Agad na pagtanggi nito. Tutulungan na kita. Hindi rin naman ako sanay na walang ibang ginagawa. Pagmamatigas pa ni Nay Ivy kung kaya wala nang ibang nagawa si Rema kundi pumayag na lang. Bakit pala pinapalinis sa'yo ni Ma'am Hazel ang basement nila, Iha? Ang sabi niya po, gagamitin niya raw po ito lagayan ng mga mahalagang bagay sa kanya. Sa tingin ko po ay mga collections niya ang ilalagay niya dito. Sagot naman ni Rema habang nagwawalis. Ang mga collection niya, iyon ba yung mga mukhang totoo na mga hayop? O sisa muli ni Nanay Ivy? Opo, at saka paintings po siguro. Ang sabi po kasi ni Ma'am Hazel ay mahilig daw po siya sa mga magagandang bagay. Hindi na nakakapagtaka. Maganda ang mga collection niya. Ngunit karamihan ay kakaiba. Usal ni Nay Ivy. Oo nga po, sang-ayon niya naman. Sa totoo lang, napansin din naman ni Rema na sobrang kakaiba talaga ang hilig ni Ma'am Hazel. Mahigit 1 linggo pa lamang sila sa mansyon subalit sa lahat ay iyon ang pinaka napansin niya. Maraming mga magagandang koleksyon si Ma'am Hazel subalit karamihan ay kakaiba. Naaalala niya yung mata na nakita niya noon sa ilalim ng kama. Maganda ang kulay ng pupil. Tila ba nangungusap ang mga mata na yon.
Kung makikita lang ng mga tao, tiyak na mapapaibig sa pamamagitan ng pagtitig doon, ngunit talagang kakaiba. Weird iyon masyado. Bandang lunch na noong matapos siya sa paglilinis sa basement. Si Nay Ivy ay mas nauna nang umalis dahil kailangan pa na maglaba. Inayos niya ang pagkakalinis niya sa basement nang sa ganon ay walang masabi si Ma'am Hazel. Matapos niya maglinis ay hinanap niya ang kapatid. Nakapag-almusal naman na kanina si Zipporah. Sabay silang nag-almusal. Pinabalik lang talaga ni Ma'am Hazel sa pagtulog si Zipporah kanina. Wala na sa kwarto si Zipporah nung umakyat siya. Siguro ay nagising na kung kaya hinanap niya na lang ito sa baba. Nagtaka naman si Rema nang makita niya ang kapatid kasama si Hazel sa hardin. Nakaupo ang dalawa sa sofa at inaayos ni Hazel ang pilik mata ni Zipporah gamit ang lash curler. Irinig pa niya ang pagigikik ni Zipporah habang may kung ano naman sinasabi si Ma'am Hazel. Nagtataka at nagulat siya dahil hindi naman ganun ka-close si Zipporah at Ma'am Hazel pero ngayon ay para bang matagal na magkakalala ang dalawa. Nagtataka man ay lumapit siya sa kanila at saka tumikim para makuha ang kanilang atensyon. "Oh, Rema, tapos ka na bang maglinis sa basement?" Tanong ni Hazel. Tumango siya. "Opo, ma'am. Ano pong ginawa ninyo?" "Ate, inaayos po ni Ma'am Hazel ang pilik mata ko para raw magkaroon lalo ng buhay ang aking mga mata." Masaya na kwento ni Zipporah sa kanya. Nakita niya kasi ako kanina na nag-aayos kaya tinanong ko siya kung gusto niya rin bang ayusin ko siya. Hindi ba pwede yon? Pasensya na ha, naging masyado ata ako naging komportable. Ay hindi naman po ma'am, ayos lang po yun. Mukhang natutuwa naman po ang kapatid ko eh. Maraming salamat po sa pagpapa-experience sa kanya ng mga ganyan. Hindi niya po kasi nararanasan ng mga ganyan noon. Napangiti naman si Ma'am Hazel nang dahil doon. Don't worry, masaya rin naman ako habang inaayusan ang kapatid mo. She is really beautiful. Pwedeng-pwede siya maging artista. Hayaan mo. I'll contact my friend, baka pwede siya maging isang commercial model. Talaga po? Tuwang-tuwa naman na tanong ni Rema. Naku, maraming salamat po ma'am. Pangarap po talaga ng kapatid ko ang mga ganyan. Kahit si Zipporah ay sobrang tuwang-tuwa at walang ibang bukang bibig kung gaano raw kabait si Ma'am Hazel. Alam mo ate, sabi po ni Ma'am Hazel, sobrang ganda raw po ng mga mata ko. Para raw pong diamante ang aking mga mata. Masaya pa rin na kwento sa kanya ni Zipporah. Maganda naman talaga ang mga mata mo. Pero wag mo masyadong bigyan ng sakit ng ulo si Ma'am Hazel ha. Makulit ka pa naman minsan. Baka mamaya nakukulitan na pala siya sa'yo. Sabi ni Rema. Opo ate, wag ka mag-alala. Hindi ako makulit kapag kay Ma'am Hazel. Baka po kasi mawalan tayo ng trabaho. Ayokong bumalik tayo sa lansangan ano. Mabuti naman. O siya, sige na. Matulog ka na para puno ka ng energy bukas. Tila gusto talaga ni Ma'am Hazel si Zipporah. Lagi nitong inaayusan ng kapatid niya na para itong isang manika. Sa hinuha nga nila ni Nay Ivy ay baka nagdadalang tao na si Ma'am Hazel at ang kapatid niya pinaglilihian nito. Kung iyon man ang talagang dahilan, ay masaya si Rema para sa kanilang mag-asawa, lalo pat ang sabi ni Ma'am Hazel ay gusto na nitong magkaroon ng babaeng anak. Ngayon ay patungo siya sa silid kung saan madala si Ma'am Hazel. May isang silid kasi sa ikatlong palapag ng mansyon na laging tinatambayan ni Ma'am Hazel pero hindi pa siya nakakapasok doon dahil si Manang Marina lamang ang siyang laging naglilinis doon. Dala-dala niya ang isang liham para kay Ma'am Hazel. Tingin sa tapat ng pinto, nakita niya ng bahagya itong nakasiwang na pinagtaka niya pa dahil lagi talaga kasi iyon nakasara. Sa isip ni Rema ay baka nasa loob ngayon si Ma'am Hazel kung kaya iyon nakabukas ngayon. Ma'am? Tawag ni Rema kasabay ng pagkatok sa pinto subalit nakatatlong tawag na siya ay wala pa ring sumasagot kung kaya'y nagpasya siya na itulak pabukas ang pinto. Tahimik sa loob at ang makikita na naroon ay mga art materials. May fresh canvas pa ang naroon na ang kulay na gamit sa pagpinta ay kulay pula. Ma'am? Tawag muli ni Rema at saka humakbang siya papasok. Lumingalinga siya para hanapin si Ma'am Hazel subalit hindi niya ito nakita. Isang hakbang at nakita ang isang bagay na sobrang hindi kaaya-aya.
Napaupo po siya sa sahig dahil sa labis sa pagkabigla. Ang hawak na liham ay biglang nabitawan habang ang isang kamay ay napatakip sa kanyang bibig para hindi siya makapaglikha ng ingay. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa patay na pusa na naroon. Sobrang fresh pa ng dugo ng pusa. Bumaling ang tingin ni Rema sa fresh canvas at doon ay napagtanto na ang pula na naroon ay ginamit para ipinta ng mata ng tao ay hindi pintura, kundi ang dugo mismo ng pusa. Tiningnan pa ni Rema ang buong silid. Ngayon ay napansin niya ang isang altar. May krus na naroon at may ilang itim na kandila ang nakasindi. Subalit hindi tulad ng normal na altar na makikita sa mga Katoliko. Ang krus na naroon ay baliktad at tila ba Satanism kung tawagin. Anong ibig sabihin ng itim na kandila na to? Bakit may mga ganito siya? Ang tanong ni Rema sa kanyang sarili. Bago pa man may iba makakita sa kanya, ay dali-dali na siyang tumayo at pinulot ang nabitawan niya na sulat. Siniguro ni Rema na wala siyang kahit anong bakas na maiiwan. Nagkukumahog na lumabas siya ng silid at halos patakbo ng bumaba ng hagdan. Sa sala, naroon naman ang kapatid niya nang makita siya ay punong-puno ng pagtataka na nagtanong. Ate, anong nangyari sa'yo? Mariin siyang lumunok. Wala. May nakita lamang ako. Subalit hindi maalis sa isipan niya ang kanyang mga nakita. Napakarami niyang mga katanungan na hindi niya mabigyan ng kasagutan. Si Zipporah naman ay nagtataka pa rin at ramdam na may mali kung kaya ay hindi rin ito makatulog. Ano po nakita mo, ate? Bakit parang takot na takot ka kanina nung galing ka sa kwarto ni Ma'am Hazel? Tanong ni Zipporah habang nakahiga sa kanyang tabi. Hindi ko alam kung ano yun. Mahinang sagot ni Rema. Hindi ko maipaliwanag kung anong mga yun. Ha? Humarap si Zipporah sa kanya. May nakita ka po bang multo, ate? Hindi. Nagulahan pa rin na tagot niya. Pero hindi maganda ang aking mga nakita. Mas mabuti pa siguro na huwag mo nang malaman, Zipporah. Kailangan po ba nating sabihin kay Ma'am Hazel ang mga nakita mo, ate? Wag! Mabilis niyang sagot. Hindi niya pwedeng malaman na nakita ko mga yon. Pero, pwede ba ako makiusap sa'yo, Z? Maaari bang huwag mong sabihin sa ibang tungkol dito? Pwede bang tayong dalawa lang nakakaalam sa lahat ng to? Pakiusap niya sa kanyang kapatid na bagaman nagtataka ay tumango na rin. Kung yun po ang gusto mo, ate. Kahit patakot na takot pa rin ay sinikap ni Rema na matulog. Kinabukasan nga ay tulala siya dahil iniisip niya pa rin ang mga nakita niya. Nagpupuna siya ngayon ng mga picture na nakasabit sa pader, pero ang utak niya ay nasa kabilang ibayo pa rin ng mundo. Sa pagkakaalam niya sa susunod na linggo ay uuwi na raw si Sir Peter para makasama na ulit ang asawa. Nakakapagtaka nga na kung kailan uuwi na si Sir Peter, ang ilan sa mga koleksyon ni Ma'am Hazel ay pinadala nito kung saan at iilan na lamang ang itinira. Napatitig si Rema sa litrato ni Peter Armstrong at mahinang tinig ay nagtanong, Sir, ganon ka rin kaya? Katulad ka rin kaya ng asawa mo? Ginagawa mo rin kaya na laruan ng mga may buhay? Bagamat sobrang nakaka-bother ay nakita niya roon sa art room ni Ma'am Hazel, pinili niya na huwag isipin yon dahil baka parte lamang yon ang paggawa ni Hazel ng mga ganoong uri ng sining at sino naman siya para manghusga gayong wala naman siyang kaalam-alam pagdating sa mga sining. Iyong mga mata na nakita niya noon sa ilalim ng kama ay hindi niya inakala na isa rin palang uri ng sining. Ate, isang gabi bago umuwi si Sir Peter ay takot na takot si Zipporah na pumasok sa kanilang silid. Ang paalam sa kanya ni Zipporah kanina ay iinom lang ito ng tubig dahil naubos na ang tubig sa kanilang kwarto. Pero ngayon ay takot na takot ito na animoy may nakita ang kung ano. Oh, bakit takot na takot ka? Nag-aalala na tanong ni Rema sa kanyang kapatid. Nakita ko po si Ma'am Hazel. Ha? May pinatay po siyang pusa kanina. Puno po siya ng dugo. Kitang-kita ko po kung paano niya dinukot yung mata ng pusa. Tila masaya-masaya po siya. Ano?
Nagsasabi po ako ng totoo, ate. Sinundan ko po siya kanina dahil kahit na gabing-gabi na, ay lumabas pa rin po siya ng mansyon. Nakita ko pong ginawa niyang yun. Yung mga koleksyon po niyang hayop, totoo po yun. At dati silang may buhay. Punong-puno ng takot na sabi ni Zipporah. Bagaman maging si Rema ay nakaramdam din ng kilabot, pinakalma niya ang kanyang kapatid at sinabi na lamang iyon sa painting ni Madam Hazel at hindi talaga nito intensyon na manakit ng mga hayop. Kinabukasan, parang baliwala lang kay Ma'am Hazel ang ginawa nito kagabi. May mabait pa rin ang ngiti sa labi nito at higit pa roon ang canvas na nakita ni Rema sa art room nito na ang pintura na ginamit ay sa dugo ng tao ay natapos na at gusto na nitong isabit iyon sa pader. Ang mas lalo pang nakakapagtaka ay hindi naman amoy dugo ang canvas. Walang kahit anong langsa ang maamoy. Para bang tunay nga na pagpinta ang ginamit doon. Nagtataka naman si Rema. Ang ibig sabihin ba nun ay nagkakamali lamang siya? Pero ano naman ang ibig sabihin ng nakita nila ni Zipporah? Para saan ang lahat ng yon? At bakit yung ginagawa ni Ma'am Hazel? Ate, bakit? Napaigtot pa si Rema sa gulat nang biglang magsalita mula sa kanyang likod si Zipporah at nilingon niya ang kapatid na pumunta sa kanyang tabi. Pinagmasta na isabit niya ang painting. Yan na kayang painting ni Ma'am Hazel na gawa sa dugo, ate? Hindi. Hindi ko alam. Sagot ni Rema nang may pag-aalinlangan. Hindi naman amoy dugo ang painting na to eh. Sa tingin ko ay nagkakamali lamang tayo ng hinala kay Ma'am Hazel. Pero ate, ang sabi po sa akin ni Ma'am Hazel kanina ay may make-upan niya raw po ako mamaya. Natatakot ako ate, natatakot po ako sa kanya. Yumuko si Rema para makapantay niya ang height ng kapatid. Huwag ka mag-aalala. Kapag nakuha ko ng sahod ko, aalis na tayo dito. Hahanap tayo ng ibang mapapasukan. Tumango naman si Zipporah. Opo ate. Si Nay Ivy naman ay balak na sanang sabihin kay Hazel ang totoo tungkol sa tunay niyang pagkatao. Gusto niya na sanang ipagtapat na siya si Doña Zila na ina ng asawa nito dahil para sa kanya ay sapat na mga pinakita nito sa kanya sa pagstay niya dito para masabi na isang mabuting tao nga si Hazel at hindi nga nagkamali ang kanyang anak na ito ang pinakasalan. Gusto ni Doña Zila na bago umuwi ang anak niya ay maayos ang lahat para hindi na muling magkagulo o kung ano pa. Para rin makarequest na siya sa mag-asawa na magkaroon na siya ng apo dahil gustong-gusto niya na rin na magkaroon siya ng apo. Para na rin may kalaro si Zipporah na batid ni Nay Ivy na uhaw na rin sa kalaro. Ngunit tila nagkamali naman si Doña Zila sa kanyang inakala tungkol sa asawa ng kanyang anak dahil ba tila malayo na naman ito sa inaakala niya. Pauwi ng asawa mo, Hazel. Ano bang plano mong gawin para makapaghiganti na tayo sa ginawa nila sa iyong ama? Maririnig ang galit sa boses ni Manang Molina. Nagtagpo ang kilay ni Doña Zila at agad siya nagtago sa mga halaman para hindi mapansin ng dalawa ang kanyang presensya. Mabuti na lamang at gabi na kung kaya'y madilim, hindi siya madaling mapansin ng mga ito. Magtiwala ka lang sa akin, ma. Alam mo naman na may plano rin ako. Kukunin ko muna ang loob ng ina ng aking asawa. Pagkatapos, saka ko isasagawa ang mga plano ko. Saka ako paghihigante si Papa. Sagot naman ni Hazel bago uminom ng wine. Sisiguraduhin ko na luluha sila ng dugo sa harapan natin. Lalong-lalo na ang Doña Zila na yon. I will kill them in a much worse way than how Papa died. Natakpan ni Doña Zila ang bibig dahil sa kanyang narinig. Kung ganon, ay tama pala talagang hinala niya nung una pa lamang. May masamang balak nga si Hazel. Kaya naman pala unang kita niya pa lang sa mukha nito ay iba na agad na naging kutob niya. Si Manang Marina naman ay hindi lang din basta kasambahay ni Hazel. Kung hindi, ito ang ina ni Hazel. Ngunit, bakit gusto nilang magiganti sa kanila? Sa pagkakaalam niya ay wala naman silang kasalanan na gawa. Bagkos ang asawa niya pa nga si Don Marcos ang nagrabyado at nasaway dahil sa mga tao na may masamang loob. E paano magkapatid? Alam na nila ang tungkol sa kakaiba mong ginagawa. Tingin ko naghihinala na sila sa'yo ngayon.
Alam mong pumasok si Rema sa art room mo at nakita niyang patay na hayop na ang dugo'y ginagamit mong pangpinta. Ang altar mo. Anong plano mong gawin sa kanila? Tanong ulit ni Manang Marina. Si Zipporah? Gustong gusto ko ang batang yan. Napakaganda niya. Lalong-lalo na ang mga mata niya. Maganda siyang pangdagdag sa mga koleksyon ko. Bala ko siyang patayin. Ipapataxidermy ko ang katawan niya at gagawing display. Habang ang mga mata niya ay dudukutin ko. Gustong gusto ko ang mga mata niya. Saka, isang nakakatakot na tawa ang pinakawala ni Hazel habang sinasabi yon. Si Rema naman maganda rin siya. Sobrang ganda niya. Gusto ko rin sana siyang idagdag sa mga koleksyon ko eh. Pero sa tuwing nakikita ko ang mukha niya, ay maaalala ko lamang ang ginawa niyang kasalanan sa akin. Ano namang kasalanan niya sa'yo? Nagtataka na tanong naman ni Manang Marina. Hindi ba't mabait naman ang batang yan? Kung tutuusin ay isa nga siyang parang anghel. Walang kapintasan. Maganda siya para sa mga koleksyon mo. Oo nga po, ma. Napakaganda niya sana. Ngunit isa siyang huwad. Narinig kong ipinagtapat niya kay Nay Ivy na hinalikan niya ang aking asawa bago kami ikinasal ni Peter. Ano? Pinagtapat din sa akin ni Peter ang tungkol doon. At base sa narinig ko mula kay Rema, ginawa niya lamang iyon para makatakas siya sa mga humahabol sa kanyang masamang lalaki. Subalit hindi pa rin yun sapat na dahilan para halakan niya ang aking asawa. Ang plano ko ay ibenta ko siya kay Tito Emmanuel. Maganda siya at siyak na malaking halagang ibibigay sa akin ni Tito. Emmanuel. Ang pangalan na yon ay pamilyar para kay Doña Zela. Ngunit ang Emmanuel ba na tinutukoy ni Hazel ay ang Emmanuel na kilala niya? Ay iisa lang o baka naman nagkataon lamang na pareho lang ang kanilang mga pangalan? Hindi niya na iniisip pa ang mga iyon. Ang mahalaga lamang sa ngayon ay makatakas na sila na masabi niya kay Rema at sa kapatid nito ang tungkol sa masamang balak at mga plano ni Hazel at ng ina nito. Bago pa man siya mahuli ni Hazel at ng ina nito, lumayo na si Doña Zela. Pero sa kanyang pag-atras, nasagi niya ang paso dahilan para mahulog ito at mapalingon si Hazel at Manang Marina sa direksyon niya. Mabuti na lamang at may isang itim na pusa ang nagpakita kung kaya inisip ng mag-ina na ang pusa ang may kagagawa ng pagkahulog ng paso. Kita mo nga naman, ma. Hindi ko na kailangan lumabas para matapos kung isa ko pang ipipinta na ireregalo ko sa aking asawa. Siya na mismo ang kusang lumapit sa akin. Dali-daling umalis si Doña Zela at nagtungo sa kwarto ng magkapatid. Mabuti na lamang at gising pa ang dalawa kung kaya pagkatok niya ay agad na binuksan ni Rema ang pinto at nagtataka. Umalis na tayo dito. Natataranta na sabi ni Doña Zela sa magkapatid. Ha? Bakit po, Nay? Ano pong meron? Natatakot naman na tanong ni Rema. Baliw ang asawa ng anak ko. Baliw si Hazel. Gusto niya akong patayin at ang kapatid mo. Gusto niyang dukutin ang mga mata ni Zipporah para ipataxidermy at idagdag sa mga koleksyon niya. Po! Agad na hinawakan ni Rema ang kamay ng kapatid at dali-dali silang umalis. Hindi na nag-abala na kunin pa ang kanilang mga gamit dahil mas mahalaga ang buhay nilang magkapatid. Nauna sa pagbaba ng hagdan si Nay Ivy na ngayon ay hindi nakuba at hindi na rin gamit ang tungkod na laging dala. Napakarami rin mga katanungan ang tumatakbo sa kanyang isipan at walang sagot sa lahat ng tanong niya na iyon. Saan kayo pupunta? Animoy kulog ang boses ni Hazel, dahilan kaya napatigil sila sa pagtakbo. Takot na takot si Rema. Si Zipporah naman ay naluluha na dahil sa labis na takot. Nilingon nila ang direksyon ni Hazel. Nakita nila ito na may hawak na baril sa likod nito ay si Manang Marina. Ang dati ay magiliw ng ngiti sa labi ni Hazel, ngayon ay sobrang nakakapangalabot ng makita dahil para bang isa itong demonyo. Akala niyo ba makakatakas pa kayo? Tanong ni Hazel habang palaki ng palaki ang nakakalokang ngiti sa labi. Ang hawak nito na baril ay iniangat at saka itinutok sa kanila. Wala na kayong ibang mapupuntahan.
hindi na kayo makakatakas. Ma'am, bakit niyo po ba ginagawa ito sa amin? Ano po bang kasalanan namin sa'yo? Natatakot na tanong ni Rema. Ang tanging kasalanan lamang ng iyong kapatid ay ang naging maganda siya. Na bagay siya sa aking koleksyon. At ikaw? Malaki ang kasalanan mo sa akin. Hinalikan mo ang aking asawa. Ang mga mata nito ay nagliliyab na sa galit. Hindi ko po alam na ikakasal na siya nung ginawa ko yun, ma'am. At kahit pa alam ko ang totoo, ginawa ko lamang yun para makatakas ako mula sa mga taong gusto akong saktan. Hindi pa rin sapat ang dahilan mo. You kissed him, and I feel betrayed. At ikaw naman, tinutok ni Hazel ang baril na hawak kay Nay Ivy. Wala naman sana ako masamang balak na gawin sa'yo eh. Pero naging pakialamera ka. Kung itiniko mo lang sana yung bibig mo, di walang masamang mangyayari sa'yo. Paalisin mo na ang magkapatid, Hazel. Hindi ba't sa amin lang ng anak ko gusto mong maghigante? Palayain mo sila. Walang kasalanan si Rema at Zipporah. Inosente sila, Hazel. Walang ginawang masama sa inyong dalawa. Oh, wow! So you're the real deal, Doña Zilla. Ang ina ni Peter. Sambit ni Hazel na puno ng sarcasm. Kaya pala noong una pa lang ay may kakaiba na akong nararamdaman sa'yo. Tama palang kutob ko. Nagpapanggap ka lang para masubaybayan ako. Bakit nga ba hindi ko naisip ang tungkol doon na una? Hindi ka na sana nagtagal sa mansyon. Hindi ka na sana makakalapat sa akin. Pero mabuti naman at nandito ka na. Hindi na kita kailangang hintayin. Mapapatay na kita at maipaghihiganti ko na ang aking ama na pinagbintangan ng asawa mong magnanakaw ng chemical solution noon. Kaya siya nagpakamatay. Kahit anong pakiusap nila kay Hazel ay hindi na ito nakinig sa kanila. Si Rema ay ibinigay ni Hazel sa isang mayaman na tao na ang pangalan ay Emmanuel. Si Doña Zilla naman ay pinadala ni Hazel sa kung saan na warehouse habang ang batang si Zipporah ay kinulong lamang ni Hazel sa basement at may kung ano itong ritual na ginagawa sa harapan ng bata. Nakagapos si Zipporah. 2 araw nang walang kain. Kahit inom ng tubig ay wala. Iyak lamang ito ng iyak at takot na takot sa tuwing dumarating si Hazel para isagawa ang kakaibang ritual tulad ng pagsisindi ng itim na kandila at pagsamba kay Satanas. Si Doña Zilla naman ay nakakulong sa isang madilim na silid, nakagapos at nakapiring. Sa labas ng silid kung nasaan siya ay naririnig ni Doña Zilla ang boses ng mga lalaki na kinakausap si Hazel sa tawag. Samantalang si Rema naman ay nasa isang malaking mansyon. Nakakulong sa isang malawak na silid. Nakagapo siya sa kama at ang taong pinagbigyan sa kanya ni Ma'am Hazel ay walang iba, kundi ang matandang bumili sa kanya noon mula sa mga umampon sa kanila ni Zipporah. Sa kabutihang palad, nasa ibang bansa pa ngayon ng matanda, kung kaya hindi pa siya nito nagagalaw. Nalaman lamang ni Rema na ang matandang bumili sa kanya noon at ang Emmanuel na kilala ni Hazel ay iisa. Noong tumawag si Don Emmanuel para makita siya. Noong dumating si Peter Armstrong, naging madalang ang pagpunta ni Hazel sa basement kung nasaan si Zipporah para hindi ito maghinala. Ginamit naman ni Zipporah ang pagkakataon na iyon para subukan tumakas at sa awa ng Diyos nagawa niyang makawala mula sa pagkakatali. Dali-dali nang tumayo si Zipporah para kunin ang tubig mula sa altar na alay ni Hazel sa Diablo. Mabuti na lamang at ang ate niyang naglinis sa basement at nabanggit ni Rema kay Zipporah ang tungkol daw sa kakaibang mga daan sa basement kung kaya'y nagawa ni Zipporah na makatakas doon. Maliit lang kasi siya. Kayang-kaya niya na magkasya sa mga butas na daan. Ginabayan ng Diyos ang bata dahil pagdating ito sa backyard ng bahay ay nakita niya doon ang isang lalaki na sa tingin ni Zipporah ay ang asawa ni Ma'am Hazel. May hawak itong wine glass at nagpapalamig. Bagaman natatakot at hindi alam ang mabuting tao ba ang lalaki, pinili ni Zipporah na magtiwala sa lalaki at lumapit siya dito. Sir, mahinang tawag ni Zipporah sa lalaki, nagulat naman at tumingin sa kanya. Sino ka? At paano ka nakapasok sa bahay? Ako po si Zipporah. Kapatid po ako ng katulong niyo noon dito.
Kaso itinali po ako ni Ma'am Hazel doon sa basement ninyo. Paliwanag ni Zipporah na takot pa rin na tinig. What? Why would she do that? Hindi naman naniniwala si Peter na kaya itong gawin ng asawa. Kasi po, gusto niya ang aking mga mata. Gusto niya pong idagdag ang mga mata ko sa koleksyon niya. What do you mean? Baliw ka ba? Galit ang boses ni Peter. Hindi po, nagsasabi po ako ng totoo. Kahit po ang ate ko, dinakip niya rin po. At hindi ko alam kung saan niya po dinala. Maganda po ang ate ko. At tila gusto niya rin po na idagdag sa mga koleksyon niya, lalo pat nagalit din po siya sa ate ko dahil nalaman ni Ma'am Hazel na yung ate ko po ang nahalikan mo pong babae bago pa man kayo ikasal. Natigilan si Peter dahil doon. Wait, what? Pati po si Nay Ivy. Ayon po kay Ma'am Hazel ay siya po ang tunay na yung ina. Zila raw po ang tunay niyang pangalan, ngunit ang pakilala niya po sa amin at ng ate ko ay siya ay si Ivy. Dinakip niya rin po at sa tingin ko ay balak niya rin pong saktan siya. Ayaw na ni Peter paniwalaan ang mga sinasabi ng bata. Ngunit hindi maalis sa kanya ang kutob na baka nga nagsasabi ito ng totoo. Lalo pat ang lahat ng mga sinabi ng bata ay may kabuluhan. Mahilig nga sa taxidermy ang kanyang asawa at ang ilan sa mga namatay nitong alaga ay pinataxidermy nito dahil ayaw daw ni Hazel na ilibing ang mga ito. Ang pangalan ng kanyang ina ay Zilla at totoo nga na mahinalikan siyang babae bago pa sila ikasal ni Hazel. May mga ebidensya rin ipinakita si Zipporah kay Peter. Sinama nito si Peter sa basement kung saan nakita niya ang mga kakaibang bagay. Nagpa siya si Peter na tulungan ng bata. Itinago niya ito mula kay Hazel sa tulong ni Moises. Sa loob ng isang araw ay nagkunwari si Peter na walang alam sa lahat ng mga nangyayari. Ngunit nag-contact na siya ng mga pulisya at sa mental para sa kanyang asawa. Anak, boses iyon ni Doña Zela mula sa kabilang linya. Matapos masagot ni Peter ang tawag mula sa unknown number. Ako ito, ang iyong ina. Baliw ang asawa mo. Gusto niya akong patayin. Pati ang dalawa niyong katulong ay gusto niya ring saktan. Nagawa ko makatakas sa kanila. I-check mo na lang ang location ng numero na ginagamit ko para malaman mo kung nasan ako. Dahil hindi ko alam kung saan ako dinala ng asawa mo. Nasa malapit lang ako. Ang cellphone na itatapon ko sa daan dahil baka matunto ng mga tauhan mo. Si Rema, tulungan mo siya. Ibinigay siya ng asawa mo kay Manuel, ang kapatid ng iyong ama. Ang traidor mong tiyuhin. Biglang naputol ang tawag at ang sunod na narinig ni Peter ay ang pagkasa ng barel mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita ang kanyang asawa na may hawak na barel na nakatutok sa kanya at may nakakatakot na ngiti. So, alam mo na pala ang lahat. Mabuti naman kung ganon. Hindi ko na kailangan na magtiis sa piling mo. Sa piling ng taong kinamumuhian ko. Puno ng galit ang tono ng boses ni Hazel. Han? Dahan-dahan na ibinaba ni Peter ang hawak na cellphone. Bakit mo ginagawa to? Anong kasalanan namin sa'yo? Talaga bang hindi mo alam? Dahil sa iyong ama, nawalan ako ng ama. Nagpakamatay siya matapos siyang pagbintangan ng iyong ama. Nagnakaw ng chemical solution. Mula nang mamatay ang aking ama, nangako ako na kahit anong mangyari, ay maghihiganti ako. Ang kaso namatay agad ang iyong ama. Kaya sa inyo ko naisip na maghiganti. Ang iyong ama? Si Dr. Fajardo? Tanong ni Peter na may alaala pa tungkol sa case na yon at alam ko ano ang tunay na nangyari. Oo, pinatay siya ng iyong ama. Nagkakamali ka, Hazel. Hindi ang aking ama ang pumatay sa kanya. At mas lalong hindi rin ang aking ama ang nagbintang na si Doc Fajardo ang nagnakaw ng mga solusyon na kailangan nila. Kasundo siya ng aking ama. Ang taong dapat mong kamuhian ay hindi kami kundi ang kapatid ng aking ama. Si Dr. Emmanuel Armstrong. Siya ang nagbintang sa iyong ama. Bunyag ni Peter sa katotohanan. Ano? Nauutal na sambit ni Hazel at dahan-dahan na ibinaba ang barel. Huwag kang maniwala sa kanya, anak. Biglang sumulpot si Manang Marina na may hawak din na barel. Hindi totoo ang lahat ng sinasabi niya.
Mabait ang Tito Emmanuel mo. Tumingin si Peter kay Manang Marina at napagtanto ang lahat. Kung ganon, ikaw palang asawa ni Dr. Fajardo. Ikaw palang kabit ng tiyuhin ko na dahilan kaya nagpakamatay ang kanyang asawa. Totoo ba ang lahat ng yun, Ma? Nanginginig ang boses na tanong ni Hazel sa ina. Anak, nililinlang mo lamang ba ako? Hazel, hindi. Hindi ko magagawa yun. Ang lalaking yan, siya ang nangdilinlang sa'yo, anak. Nakatutok pa rin ang baril ni Manang Marina kay Peter. Kaya ang dapat sa kanya ay mamatay. Subalit bago pa man makalapit ni Manang Marina ang gatilyo ng baril, naunahan na ito ng mga enforcers na pinadala ni Moises at ang malakas na tunog ng baril ay umalingaw-ngaw sa loob ng malaking mansyon kasabay ng pagtumba ni Manang Marina sa sahig. Si Hazel naman ay hindi na nakakilos. Naiyak na lamang at tinayaan na lumapit ang mga enforcers para hulihin ito. Sir, na-track na po namin ang lokasyon ng iyong ina. Papunta na po doon ang otoridad para iligtas siya, sabi ng isang enforcer kay Peter. Marami siyang mga inaalala, ngunit inuna niyang puntahan ng kanyang ina na nasa kabutihang palad ay ligtas naman na at nagtamo lamang ng galos. Anak, si Rema, iligtas mo siya mula sa Tito Emmanuel mo. Pakiusap ni Doña Zilla sa anak. Opo, ma'am. Huwag po kayo mag-alala, gagawin ko ang lahat para mailigtas siya. Tugon naman ni Peter. Mabuti na lamang at isiniwalat ni Hazel sa mga pulisya kung saan dinala si Rema, kaya agad nila itong pinuntahan para maligtas. Pagdating nila sa mansyon, naabutan nila sa akto na gusto nang pagsamantalahan ni Emmanuel si Rema. Sa kagustuhan niya ni Peter na mailigtas si Rema, nabaril niya ang sariling tiyuhin. Ayos ka lang ba? Nag-aalala na tanong ni Peter kay Rema na nangihinig sa takot habang yakap niya ito. Shh! It's okay. You're safe now. Wala na sila magagawa sa'yo. Hinawakan niya ako. May ginawa siya sa akin. Nakakadurog ang pusong pag-iyak ni Rema. I'm sorry. Niyakap ito ni Peter ng mas mahigpit. Makukulong na siya. I'll make sure na hindi na siya makakalaya. Base sa mga lumabas na ebidensya, ang tao na dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama ay walang iba kundi si Emmanuel, ang sariling nakakatandang kapatid ng kanyang ama. Kung kaya'y nahatulan ito ng habang buhay na pagkakakulong sa mga kasalanan, hindi na rin makalakad dahil sa tama ng bala sa binti. Ang ina ni Hazel ay namatay habang si Hazel naman ay na-admit sa mental hospital dahil napatunayan na may sakit ito sa pag-iisip. Kapag gumaling ay ikukulong rin sa selda ng panghabang buhay. Dahil kay Dr. Emmanuel, nahuli rin ng mga taong umampon kay Rema at Zipporah na nagbenta kay Rema noon at nakulong din. Tapos sa mga nangyari, ipinasawalang bisa ni Peter ang kasal nila at nakaramdam ng labis sa pagsisisi dahil hindi siya nakinig sa kanyang ina. Si Rema naman at ang kapatid nito matapos ang lahat ay lumayo at mas piniling mamuhay ng silang dalawa lang at malayo sa kanila. Pareho sila ni Doña Zilla na walang magawa, kundi ang hayaan sila na sundin ang kanilang mga gustong gawin kahit pa may pagtutol sila. Have you ever heard of the Red String of Fate? Boses ng babae sa podcast na pinakinggan ni Peter habang siya ay nagmamaneho. The Red String of Fate? What's that? Tanaw na isa pang babae na para bang sinabi lang din ang laman ng isip ni Peter para sa mga sandaling yon. It's a belief that two people who are meant for each other are connected by an invisible red string tied by the universe itself. Tumingin si Peter sa langit na mataas ang sinag ng araw habang nakikinig pa rin sa podcast. That sounds beautiful, but also a little far-fetched. Do you really think something like that exists? Maybe. I mean, think about it. What if every twist, every moment, even the people we meet, are all part of the universe's way of leading us to that person? No matter how far apart, the string never breaks. Huminga ng malalim si Peter
Malalim ang kanyang iniisip. I guess it would explain why some people feel connected, even after years of distance. Exactly. It's as if no matter what happens, fate keeps pulling them back together. I wonder who's at the other end of my string. Wala sa sariling tanong ni Peter. Sa isang park nagtungo si Peter. Marami siyang mga trabahong ginawa kanina kaya gusto niya na i-relax muna ang isip niya. Habang naglalakad siya ay lumipad sa harapan niya ang isang kulay pula na lobo. Bago pa man tuluyan na tumaas ang lobo ay iniabot niya na ang tali nito. Ang lobo! Ay, mabuti naman at hindi pa lumipad ng mataas. Nang marinig ni Peter ang isang boses na sobrang pamilyar sa kanya, lumingon siya at nakita ang dalagang si Rema na tumatakbo palapit para sa pulang lobo. Nang makita niya si Rema, natigilan ito at bumada ang gulat sa mukha. Sir Peter. Ngumiti si Peter. Is this yours? Ay, Zipporah po yan. Tugon naman ni Rema at saka lumapit sa kanya. Kinuha nito ang lobo subalit nagdampi ang kanilang mga kamay. Nagkatinginan silang dalawa. At sa mga sandaling yon, tila ba may kung anong pwersa ang nagbubuklod sa kanilang dalawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!